Magandang araw sa lahat ng tagasugid kong tagapakinig, maraming salamat sa patuloy na pagsuporta sa nobelang ito. Don't forget to like and share. Sana tulungan nyo ako maka 1K subscriber mga idol. Please pa-subscribe din sa mga kaibigan nyo at kapamilya hihihi. Leo Cohen. Ang kataas-taasang Mars. Kabanata 1. Hollowberg. Paliparan ng Emmerdale. Bumaba si Leo sa eroplano. Mukha siyang matangkad sa suot niyang itim na trench coat at matalas at masigla ang mga mata. Ang tanging kapintasan niya ay sa kanya. Abnormal na maputlang kutis. Nang wala sa oras, huminto sa kanyang harapan ang isang itim na Rolls-Royce limousine, kasama ang 12-dosenang mga truck ng militar. Sa likod nito, mahulog ka. 12-dosenang matipuno at mabangis na mga sundalo ang lumipat sa dalawang hugis parisukat na pormasayon, na kumukuha ng wala pang 3 segundo sa pangkalahatan. Saludo. Pagharap kay Leo, sabay-sabay na sumigaw ang mga sundalo, "Magandang araw, Commander." Umalangaw-ngaw sa buong malawak na paliparan ang kanilang malalakas at malinaw na boses. Mahinahong tumango si Leo at sumaludo sa kanila bilang ganti. Sa oras na ito, bumukas ang pinto ng Rolls-Royce at isang nakakaakit na babae na nakasuot ng masikip na itim na balat. Lumabas ang mga damit at salaming pang-araw. Hinubad niya ang suot niyang salaming pang-araw, kitang-kita ang sobrang pula ng mga mata na tila nababad sa dugo. Ang mga mata ay nagbigay ng nakamamatay na pakiramdam. Gayunpaman, siya ay masunurin bilang isang tupa sa harap ni Leo. Ang babaeng ito ay tinawag na Nadine Moore. Siya ay ang kanyang anino, ang kanyang bantay. Mr. Cohen, nahanap ko na siya. Magpatuloy, sabi ni Leo, at tahimik na naghintay para sa kanyang ulat. Ang kanyang pangalan ay Lydia Henderson. Nagtatrabaho siya sa International Trading Center Building. Ang kanyang pagkakakilanlan ay may sadyang itinago, kaya ito lang ang mayroon tayo tungkol sa kanya sa ngayon. Malungkot ang ekspresyon ni Nadine habang pinagmamasdan niyang mabuti ang ekspresyon ni Leo. Walang nakikitang partikular reaksyon mula sa kanya, gamaan ang pakiramdam niya upang ipagpatuloy ang kanyang ulat. Nasa Emmerdale si Phantom noong 1 buwan ngunit umalis ng bansa at nawala. Nakuha ni Kate Lawson ang Ford's Vesper Corporation noong 1 linggo at naging bagong chairman ng board. Pagtatapos ng ulat, nakuha ko. Tumango si Leo, at saka nagsimulang umubo. Pinunasan niya ang bibig at may nakitang dugo sa kamay niya. Mr. Cohen, ito na naman ba ang dati mong pinsala? Agad namang naglabas ng panyo si Nadine, puno ng pag-aalala ang maganda nitong mga mata. Kahit na nagawa ni Leo na pilitin ang kanyang mga kaaway na umatras sa labanan sa Elview Mountain, ang pagsubok. Iniwan siya ng patuloy na sakit. It doesn't matter. Let's visit the Fords. Kinawian ni Leo ang kanyang kamay, halatang hindi nag-aalala gaya ni Nadine, at naglakad patungo sa Rolls-Royce. Hindi na siya nagsalita pagkatapos sumakay sa sasakyan. Mabilis na bumagsak ang tanawin sa magkabilang gilid ng sasakyan, at lumipad din ang kanyang isip. 5 taon na ang nakalilipas, pumayag siyang pakasalan si Kate Lawson, ang pinakamamahal ng pamilya Lawson, at ampunan ang kanyang pamilya. Pangalan upang bayaran ang kanyang adoptive na ama, si William Ford, at lutisin ang krisis sa pananalapi ng mga Ford. Hindi niya alam na bahagi pala ito ng plano ni Kate na nakawin ang mga lihim ng kumpanya ng Ford. Sa araw ng kanyang kasal, dumanas siya ng hindi makataong pang-aabuso. Siya ay binugbog, nilagyan ng droga, kinidnap, at sa wakas ay itinapon sa dagat. Ang swerte ng mga tanga na hindi siya namatay noong araw na iyon. Hindi lang siya nakatakas sa kamatayan, kundi pati siya sumali sa mahiwagang espesyal na puwersa sa Winbury, ang Wyverns, sa kalaunan. 5 taon sa militar ang nagbago sa kanya. Siya ay naging Diyos ng digmaan sa militar, ang commander ng Wyverns, na nagpoprotekta kay Winbury at pagtataboy sa mga kaaway mula sa buong mundo. Siya ay nagretiro ng may karangalan, dahil oras na upang ayusin ang mga sama ng loob ng nakaraan.
Isa pa, hindi niya makakalimutan ang babaeng minsan na niyang nasaktan ng husto. Noon, siya ay kinidnap sa isang abandonadong bodega sa pier. Sa tabi niya ay naroon din si A. Babae na nakaranas ng parehong kapalaran. Siya ang nagligtas sa kanya. Sa kasamaang palad, siya ay nagdedeliryo na hindi niya ginawa. Alam ang kanyang pangalan o hitsura. Isang tahimik na buntong hininga ang pinakawalan ni Nadine nang makita ang pag-aalala at lungkot sa mga mata ni Leo. Kung ikukumpara sa pag-aayos sa mga nakaraang sama ng loob, mas nababahala siya sa babaeng nagngangalang Lydia Henderson. Nandito na tayo, Mr. Cohen. Ipinarode ni Nadine ang sasakyan sa harap ng 3 palapag na anti-gongbilya sa tabi ng kalye. Nakuha ko. Tumanggo si Leo ngunit hindi agad lumabas ng sasakyan. Sa halip, walang emosyon niyang sinabi kay Nadine, "Keep. Nag-iimbestiga kay Miss Henderson. Gusto ko ang resulta ngayong gabi." Oo. Bumaba si Leo sa sasakyan at tumayo sa labas ng tirahan ng mga Ford. Nawala siya sa pag-iisip habang nakatingin. Ang mga halaman at puno sa bakuran. Parang pamilyar ang lahat. Nagtataka ako kung kumusta si Caroline. Tila nakita niya ang bata at masiglang dalaga sa kanyang mga alaala sa harap niya, at isang ngiti ang sumilay sa kanya. Mukha. Iilan lang ang makakapaglagay ng ganoong purong ngiti sa kanyang mukha. Si Caroline ay isa sa kanila. Si Caroline ay anak ng kanyang adoptive father at sabay silang lumaki. Kung hindi dahil kay Kate Lawson, malamang kasal na sila ngayon. Nawala siya sa kanyang pag-iisip at pinindot ang doorbell. Walang nagbukas ng pinto. Pinindot niya ulit ang doorbell. Gayunpaman, walang dumating upang buksan ang pinto. Ito ay kakaiba. Walang paraan na ang tirahan ng mga Ford ay ganap na walang laman. Tumingin-tingin siya sa paligid at wala siyang nakitang paggalaw sa loob ng bilya. Ito ay tahimik. Teka lang, sasama na ako. Sa wakas, pagkatapos niyang mag-doorbell ng ilang beses, may sumulpot. Isang matandang lalaki na nakayuko ang likod ang nagbukas ng pinto. Gary. Nakangiting bati ni Leo. Ang matandang lalaki, si Gary Harris, ay kasambahay ng mga Ford. Napakatapat niya kay William Ford. Ikaw ay. Huminto si Gary sa kalagitnaan ng pagbukas ng pinto. Tumangala siya at hindi makapaniwalang tumitig kay Leo para sa isang magandang 10 segundo. Ikaw si Leo. Excited niyang sabi. Hindi nagtagal ay nagyelo ang kanyang ekspresyon at sa halip ay naging malungkot. Anong problema, Gary? Nag-aalalang tanong ni Leo. Napabuntong hininga si Gary at malungkot na sinabi, "You're too late. I'm afraid that Mr. Ford won't make it." Napawi ang ngiti ni Leo. Parang may kulog na tinamaan ng wala sa oras. Makalipas ang 3 segundo, ang kanyang mukha ay naging kasing bangis ng isang hayop na kumakain ng tao. Anong nangyari kay Dad? Tanong niya sa malamig na boses. Noon pa man ay nasa mabuting kalusugan si William at 5 taon na lamang mula nang umalis siya. Paano kaya? Nasa deathbed na si William. Maya-maya lang, isang mahabang buhok at kurbadang babae na nakasuot ng puting damit ang lumapit sa kanila. Hawak niya ang braso ng isang gwapong lalaki na nakasuot ng designer na damit. Sino yan, Gary? Nang makita niya si Leo, biglang nagbago ang ekspresyon niya at napaatras siya na parang siya nakakita ng multo. Ikaw si Leo Cohen. Kanina pa, Caroline. Sabay pidgel ni Leo sa kanyang pamatay na aura. Ang babaeng ito ay ang kanyang childhood sweetheart, si Caroline Ford. Kamusta ka pa? Hindi makapaniwalang bulalas ni Caroline, mula pula hanggang puti ang mukha. Mahabang kwento. Hindi gaanong inisip ni Leo ang kanyang reaksyon, tutal 5 taon na siyang nawawala. Leo Cohen. Kumikislap ang mga mata ng gwapong binata sa tabi ni Caroline. Tumingin siya na parang may iniisip. Isang bagay. Naging mapaglaro ang tingin sa kanyang mga mata. So, ikaw ang talo na nag-ditch kay Kate Lawson 5 years ago. Ako. Nagulat ako na buhay ka pa. Noon, ang kasal sa pagitan ng mga Ford at Lawson ay kilala sa Emmerdale, at ito. Nanatiling mainit na paksa hanggang ngayon. Sino ka?
Noon lang napansin ni Leo ang gwapong binata sa tabi ni Caroline dahilan para sumimangot ito. Boyfriend ako ni Caroline, Raymond Brown. Ipinulupot ng binata ang kanyang mga braso sa baywang ni Caroline at hindi na nag-abalang takpan ito. Mapanuksong tingin. Sinabi sa akin ni Caroline na ikaw ang dahilan kung bakit sinisira ng mga Lawson ang mga Ford. Ay! Hindi ako makapaniwala na may lakas kang loob na bumalik sa Emmerdale habang hinahanap ka pa rin ng mga Lawson. Ikaw. Magkaroon ka ng lakas ng loob, bibigyan kita ng ganyan. Natahimik si Leo at saka tumingin kay Caroline na may komplikadong ekspresyon. Iyon ba ang iniisip mo? Caroline. Kinagat ni Caroline ang ibabang labi, patuloy na nagbabago ang kanyang ekspresyon. Sa wakas, tumigil siya sa pagpupumiglas at mahinahong sinabi, dahil hindi ka patay, hindi ko na ito hahawakan. Alam mo kung bakit ka bumalik? Dahil sa akin to, diba? Napuno ng disgusto ang mga mata niya. Give up. Ayokong magkamali ang boyfriend ko. Ikaw ang dahilan kung bakit naging ganito ang pamilya ko. Iniisip lang kita, naiinis na ako. She added, look at you. Hindi ko alam kung ano ang ginagawa mo sa nakalipas na 5 taon pero hindi mo. Magkaroon ng isang solong pangalan sa iyong pangalan. Sino ang magpapakasal sa iyo? Pero iba talaga si Raymond. Iniba ni Caroline ang usapan at nagkusa na hawakan ang braso ni Raymond. Sabi niya tutulungan niya tayo. Negosyo ng pamilya. Siya ang true love ko. Sumunod ang katahimikan. Napabuntong hininga na lang si Leo. Sa loob ng 5 taon sa militar, wala na siyang pakialam sa pagkakaroon ng romantikong relasyon. Siya, lalo pang pinahahalagahan ang pagkakaugnay niya sa pamilya ni Caroline. Sa kasamaang palad, ang mga bagay ay nanatili, ngunit ang mga tao sa paligid niya ay nagbago. Bumalik sa normal ang kanyang ekspresyon, hindi na siya nagsalita sa kanila at dumiretso sa sala. Gusto niyang tingnan ang kalagayan ng kanyang adoptive father. Nagkataon lang na pamilyar siya. Tradisyonal na medisina. Stop. Sinong nagsabing pwede kang pumasok? Gumuso si Raymond na akmang hahawakan ang balikat ni Leo. Kahit na hindi na gusto ni Caroline si Leo, sila pa rin ay childhood sweethearts. Ang pag-iisip ay naging dahilan upang hindi siya komportable sa lahat. Gusto niyang turuan ng leksyon si Leo. Biglang lumingon si Leo at binigyan siya ng malamig na tingin. Dahil sa titig na iyon ay naramdaman ni Raymond na siya ay nahulog sa isang pool ng yelong tubig. Siya ay gayon. Sa takot na nahulog siya sa kanyang puwet. Kabanata 2. Hapless bastard. Anong klaseng hitsura iyon? Ito ay isang hitsura na hinamak ang lahat ng nabubuhay na nilalang. Kalmado ang itsura ni Leo to the point na para bang may tinitingnan siyang bangkay. Cram. Ang lamig ng boses niya. Hindi ko nasasabihin sa pangalawang pagkakataon. Leo, tumigil ka nga dyan. Ang pagpupumilit ni Leo na pumasok sa bilya ay ikinagalit ni Caroline. Masyadong may sakit ang tatay ko. Gusto mo pa bang magkagulo? Siya. Tiningnan siya ni Leo nang walang pakialam at hindi siya pinansin. Nakaawang bumangon si Raymond mula sa lupa, puno ng mali siya ang kanyang mga mata. Kung ayaw mong umalis, you don't have to, sabi niya. Baliin mo ang mga paa niya at ipaluhod siya sa harap ng higa ni William para humingi ng tawad. Lumitaw ang 6 na bodyguard niya sa magkabilang gilid at napalibutan si Leo sa isang iglap. Leo, tumakbo ka. Isang gulat na sigaw ni Gary. Nagkunwari si Leo na hindi siya narinig. Nagpatuloy siya sa paglalakad ng mahinahon habang nakatalikod sa mga bodyguard. Idiot. Gumisi si Raymond. Samantala, si Caroline ay nanatiling hindi natinag at nanunood ng walang ginagawa. 2 bodyguard ang humarap kay Leo mula sa kaliwat kanina, sinalakay siya mula sa magkabilang panig. Nang malapit na siyang hawakan ng kanilang mga kamay, lumingon si Leo at hinagis ang isang mabilis at mabangis na kamao. Tumama ang kamao niya sa mukha ng bodyguard sa kaliwa. Lumipad pa atras ang bodyguard na parang nabondol ng truck, natomba ang kasamahan sa likuran niya, at nahimatay.
Isang pin drop na katahimikan ang bumagsak sa bakuran. Hindi makapaniwalang nanlaki ang mga mata ni Caroline at Raymond kay Leo. Para silang nakita sa A. Halimaw. Takot na gumalaw si Gary at nanginginig ang mga labi. May gusto siyang sabihin pero walang salita. Dumating. Huminto ang ibang bodyguard at maingat na tumingin kay Leo. Unti-unti silang nagsara sa paligid ni Raymond palabas. Tatakot na baka sunod niyang atakihin ang amo nila. Hindi ginawa ni Leo. Siya ay tumingin bilang binubuo ng dati, na kung siya ay lamang swatted isang langaw. Hindi man lang siya tumingin sa kanila kanina. Tumalikod at nagpatuloy sa paglalakad papuntang sala. Tanghali ay natauhan si Raymond, at baka sa kanyang mga mata ang gulat, sigaw pa ni Caroline. Isang matinis na boses, Leo, how dare you? Sa sandaling ito, sa wakas ay naunawaan na niya kung bakit nagkaroon ng lakas ng loob si Leo na bumalik. Hindi niya alam kung ano ang naranasan nito sa nakalipas na 5 taon, ngunit masasabi niyang nakuha na niya ito. Mas malakas. Bakit ba ang ingay? Arg! Ang kaguluhan sa labas ay nakakuha ng atensyon ng iba sa bilya. Isang babaeng maganda ang pananamit na. Parang nag-walk out si Caroline. Nang makita niya ang walang ekspresyong si Leo na naglalakad palapit sa kanya, siya napatigil sa pagsasalita at napasigaw sa takot. Ang kanyang sigaw ay ikinaalarma ng lahat sa loob ng bilya. Anong problema? Ano ito? Nang makita ng iba si Leo, lahat sila ay napatikip ng bibig at tumingin sa kanya na may malungkot na ekspresyon. Nang walang pagbubukod. I thought this hapless bastard died. Bakit siya bumalik? Siya ba ang naging dahilan ng kaguluhan kanina? Anong gusto niya? Huminto si Leo matapos marinig ang mga boses na ito at lumambat ang kanyang ekspresyon. Lahat, ipapaliwanag ko kung ano nangyari mamaya, pakiusap niya. Papasukin mo muna ako at makita ko muna ang tatay ko. Tumigil ka nga dyan. Nang lalakad na sana si Leo sa kanyang mga kamag-anak, napatigil siya ng isang malakas na sigaw. Lumingon siya upang makita ang ina ni Caroline, si Rebecca, na nakaturo sa kanya at pinapagalitan siya sa isang hysterical boses. You hapless bastard! How dare you come back? Hindi pa ba sapat na sinaktan mo kami? Ma, hindi ito ang iniisip mo. Tumahimik ka. Walang awa siyang pinutol ni Rebecca. Nang makita niya ang dalawang walang malay na bodyguard sa labas ng pinto, siya naintindihan agad kung ano ang nangyayari. Lalo siyang nagalit. At ngayon nagpupuyos ka. Gulo din sa bahay natin. Sa tingin ko gusto niya lang tayong patayin. Itinuro din siya ni Patricia, ang pangalawang tiyahin ni Caroline, at sinabi sa boses na tumutulo ang panunuya, of all. Ang oras sa mundo upang bumalik ka noong malapit nang mamatay si William, ano ka ba? Nagpaplano. Sa tingin ko may kinalaman siya sa biglaang pagkawala ng malay ni William. Baka siya yung sanhi. Pinutol ni Marla, ang panganay na tiyahin ni Caroline. Tingnan mo kung gaano kaperpekto ang kanyang timing. Ibig sabihin, bumalik siya para kani-kanina lang, at naninilip siya sa atin mula sa malapit. Tumawag ka ngayon sa 911. Kunin mo ang mga pulis para arestuhin siya. Biglang naging punteriya ni Leo ang sama ng loob ng mga Ford. Ang lahat ng ito ay dahil sa kanyang mahinang timing. Kakakolaps lang ni William mula sa kanyang matinding karamdaman at nasa pingit ng kamatayan. Mahirap para sa sino man na hindi maghinala sa mapalad na pagdating ni Leo sa oras na ito. Hindi nakipagtalo si Leo at nanatiling tahimik sa harap ng mga maiinit na akusasyon. Unti-unting nanambalik ang kulay ng maputlang mukha ni Raymond nang makita ang tagpong ito. Tumawa siya na parang meron. Kinuha ang kanyang paghihiganti. Mukhang si William ay nagpatibay ng isang ganap na walang kabuluhan. Naging madilim ang ekspresyon ni Caroline at sinaman niya ng tingin si Leo. Hindi ko inaasahan na magiging ganito siya. Biglang binasag ni Leo ang mahabang katahimikan at sinabing, Nay, Caroline, lahat. Siya ay tumingin sa lahat ng taos at sinabi sa isang malalim na boses, alam ko na ako ang sanhi ng pagbagsak ng
Mga 45 taon na ang nakalilipas. Kasalanan ko ang lahat. Babayaran kita sa huli, ngunit hindi pa ngayon ang oras. You're going to make it up to us. How will you do that exactly? Magtapat ka at sumuko. Nakakainsulto ang itsura ng tiyahin ni Caroline. Let's get this straight. Kahit mamatay ka ulit, hindi mo magagawa. Tabyusin ang iyong mga kasalanan. Eksakto. Umalangaw-ngaw ang tiyuhin ni Caroline, at saka, sinabi ng ospital na hindi mabubuhay si William ngayong gabi. Kumusta ka? Ililigtas mo siya. Tito? Tita? Stop it. Nandito na ang mama ko. Naramdaman ni Caroline ang pagpatak ng mga luha sa kanyang mga mata sa pag-iisip ng pagkamatay ng kanyang ama. Napatingin siya kay Leo. Walang pigil na puot. Siya ang may pananagutan sa napipintong pagkamatay ng kanyang ama. Kung hindi siya tumakas sa kanyang kasal 5 taon na ang nakakaraan, matatag pa rin ang kanyang pamilya at hindi sana magagalit ang kanyang ama kaya inatake siya sa puso. Maldita ka. Papatayin kita. Biglang nawalan ng katwiran si Rebecca at napasigaw. Tinampot niya ang fruit knife sa malapit coffee table at sinisingil kay Leo. Mama, tumigil ka. Rebecca, hindi worth it ang lalaking ito. Sa sobrang takot ni na Caroline at Raymond ay pumasok sila para pigilan si Rebecca. Histeryosong sigaw ni Rebecca habang pilit na kumawala sa kanilang pagkakahawak at itinaas ang kutsilyo sa Leo, you deserve to die. Hindi mo ba naaalala kung gaano kahusay ang pakikitungo ni William sa iyo? Parang sa kanya ka, anak. Sinabi ko sa kanya na ikaw ay isang Cohen, hindi isang Ford. Sinabi ko sa kanya na huwag kang layaw, ngunit hindi siya nakikinig. Ngayon siya. Nakukuha niya ang nararapat. Mama, tama na. Ang mga salita ni Rebecca ay tila nagpagulo sa mga alaala ni Caroline. Namula rin ang mga mata niya. Kung mas malalim ang mga alaala, mas malalim ang puot. Saglit na napuno ng kalungkutan ang bilya. Nanay. Tumingin si Leo kay Rebecca ng mahinahon at mahinang sinabi, iniligtas ni Dad ang buhay ko. Tingnan ko siya. Siguro. Baka, mailigtas ko siya. Ikaw. Magsasalita pa sana si Rebecca nang putulin siya ni Raymond. Dahil bumalik na siya, managot siya sa nangyari noon. Pagkatapos ay tumingin siya kay Leo at sinabing, maaari mong bisitahin si William, ngunit dapat mong aminin ang lahat ng iyong mga krimen. Mga krimen. Isang mapanganib na kinang ang lumitaw sa mga mata ni Leo. Tama. Hindi naman tahasang sinabi ni Raymond kung ano ang mga tinatawag na krimen. Mapanukso lang niyang sinabi, lost all your lakas ng loob. Natahimik si Leo. Alam na alam niya ang pakay ni Raymond. Magiging maayos ang lahat kung mabubuhay ang kanyang ama, ngunit kung hindi, siya ang magiging scapegoat. Gayunpaman, kailangan niyang alamin muna kung ano ang nangyayari. Okay, sabi niya. Ang mabilis niyang pagsang-ayon ay ikinagulat ni Raymond. Pinalakpakan niya ang kanyang mga kamay at sinabing, mahusay, dapat ang isang tao. Ang lakas ng loob na aminin ang kanyang mga pagkakamali. Pasok ka. Pumasok si Leo. Sa pagkakataong ito, walang nagtangkang pigilan siya. Mukhang balisa si Rebecca. Raymond, anong ginagawa mo? Pinigyan siya ni Raymond ng nakakapanatag na tingin. Trust me. Just let me handle this. Sa sandaling pinatahimik niya ang ina ng kanyang kasintahan, naglakad siya sa isang tahimik na sulok at nag-dial ng numero. Sino te? Nanggagaling sa telepono ang tunog ng humihingal na lalaki at hilanghing ng babae. Mr. Lawson, nakumpleto ko na ang iyong kahilingan, na may kalakip na kaunting bonus. Sigurado akong interesado, sabi ni Raymond sa nanginginig na tono. Lalong lumakas ang masayang hingal ng babae sa kabilang linya, at mas lalong tumunog ang lalaki. At mas naiinip. Say what you have to say. I'm busy. Bumalik na si Leo Cohen. Tawagan ba natin ang ilang lalaki? Isang malamig na tingin ang bumungad sa mukha ni Raymond at nag-cutting gesture ito sa kanyang leeg. Kabanata 3. Ang mga Lawson. Umakyat si Leo sa master bedroom sa ikalawang palapag, kung saan ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may iba.
Nakahiga ang mga templo at mahinang hininga. Ang kanyang pangalan ay William Ford. Nakapikit ang mga mata ni William habang hindi makahinga. Sumili sa mga mata ni Leo ang pumatay na galit. Napakalusog ng kanyang ama 5 taon na ang nakararaan, ngunit ngayon, naging ganito na siya. Umupo siya sa tabi ng kama ni William upang damhin ang kanyang pulso. Pero bago pa man siya makagawa, pumasok si Caroline at hinayla siya. Anong ginagawa mo? Ikaw ba? Akala mo ba doktor ka bigla? I've learned some medical tricks in the past few years, nakangiting sagot ni Leo. Are you trying to kill my dad? Sa hindi inaasahang sagot ni Leo, napalakas ng octave ni Caroline ang boses. Hindi ka pwedeng kumilos na parang doktor lang. Dahil mayroon kang ilang pangunahing kaalaman sa medisina. May medical license ka ba? Caroline, iwan mo na siya. Nagpapalabas lang naman siya. Nagmamadaling lumapit si Raymond at hinayla ang kanya girlfriend para aliwin siya. Pero, nag-aalala pa rin si Caroline. Tinamantala ni Leo ang kanilang distraction, sinuri ni Leo ang pulso ni William. Pinitawan niya ang kamay ni William pagkatapos ng 30 segundo at naglabas ng isang box ng silver needles. What? Are you trying to cure my dad with needles? You must be kidding me. Galit na galit si Caroline nang makita ang mga karayom. Kahit na ang pinakamay karanasan na mga karanasan kay Emmerdale. Hindi niya mailigtas ang kanyang ama. Paano siya maibabalik ng ilang pilak na karayom mula sa bingit ng kamatayan? Caroline, he might be your dad, but he's mine too. Bakit ko naman siya sasaktan? Pilit na ngumiti si Leo. Napangisi si Caroline. Sino ang nakakaalam kung ano ang nasa isip mo? Hindi siya pinansin ni Leo at tinusok ang 3 pilak na karayom sa mga acupuncture point sa katawan ni William. Kabilang ang anterior midline ng kanyang lower abdomen, ang gitna ng kanyang leeg, at ang midline ng kanyang tiyan. Siya ay napakabilis sa proseso ng acupuncture na walang paghinto sa buong proseso. Ito ay naging maayos na ito ay kakaibang nakakatuwang panoorin. Drop your act. Akala mo ba miracle worker ka? Anong silbi ng ganitong klaseng pagtrato? Imbes na iligtas mo siya, sa halip ay sasaktan mo siya. Sa kabila ng malinaw na kadalubhasaan ni Leo, ang kanyang mga kamag-anak ay mukhang disdain at si Raymond ay nanunuya din sa sulok. Parami ng parami ang mga pilak na karayom sa katawan ni William habang lumilipas ang panahon, at ang ekspresyon ni Leo naging mas nakatutok. Mga ad ng pop future. Gayunpaman, sa oras na kailangan ni Leo ng pagtuunan ng pansin, isang malakas na ingay ang nagmula sa labas ng silid. Villa. Isang Land Rover ang bumangga sa gate ng Villa at huminto sa bakuran. Isang grupo ng mga lalaking nakaitim ang lumabas sa kotse, sumugod sa loob ng Villa, at sinimulang basagin ang muebles sa loob. Sa isang kisap mata, lahat ng muebles ay nagkapira-piraso, at ang mga labi ng salamin ay nasa sahig. Ang mga babae ay sumigaw sa takot, at si Leo ay napilitang ihinto ang proseso ng acupuncture. Isang malamig na pagpatay. Sumili sa kanyang mga mata ang intensyon. Leo Cohen? Ang lakas ng loob mo. Mula sa labas ng pinto ang mayabang na tawa ng isang lalaki. Hindi ako makapaniwala na may lakas kang loob na lumapit. Back to Emmerdale when you know na hinahanap ka pa ng kapatid ko. Tapos, may pumasok na blonde na lalaki na may dalang sigarilyo sa bibig. Chris Lawson. Namutla si Caroline at ang iba pa niyang pamilya nang makita ang blonde na lalaki. Ang pagkuha ng Lawsons ng Vesper Corporation ay nangangahulugan na ang huling korporasyon sa ilalim ng Fords ay nagpalit ng kamay. Kinailangan na ngayong umasa ng mga Ford sa ilang maliliit na negosyo upang matugunan ang mga pangangailangan. Nang makita nila ang isang miyembro ng pamilya Lawson sa kanilang gitna, para silang daga sa harap ng isang pusa. Si Leo lang ang nag-react ng walang pakialam. Tumayo siya at tinignan ng masama si Chris. Para isipin iyon. Pupunta ka sa akin bago ako pumunta para sa pamilya mo, malamig niyang sabi. Si Chris ay mukhang hindi nabalisa.
Nakangiti siyang naglakad palapit kay Leo at sinundot ito sa balikat. Kung ikaw, Cohen, magtatago ako sa isang lugar at humiga hanggang sa tuluyang mamatay. Wala akong lakas ng loob. Magpakita ka ulit dito, sabi niya. See how your family looks at you. Malaya ka kapag nakatakas ka ngunit kailangang linisin ng mga Ford ang kalat na iniiwan mo. Punong-puno ng mamamatay tao na galit ang mga mata ni Leo ngunit ibinaling pa rin niya ang ulo para tingnan. Nakatingin sa kanya ang mga Ford na may malungkot na ekspresyon. Obvious naman na gusto nila. Patayin siya. Mr. Lawson, kunin mo siya kung gusto mo. Wala siyang kinalaman sa atin. Pagmamakaawa ni Rebecca kay Chris. Isang desperadong ekspresyon. Hindi sapat ang kanyang mga salita para saktan ang damdamin ni Leo. Nanatiling kalmado ang ekspresyon niya. Walang kinalaman sa iyo ang sakit ng tatay ko, di ba? Biglang tanong ni Leo na iniharap sa sobrang flat na tono na parang hindi makatao. Inilahad ni Chris ang kanyang mga kamay at walang takot na sinabi, ano ang pinagsasabi mo? Siyempre hindi. Nandito ako para catch you and pass on a message to the Fords on my sister's behalf. Nilinggan niya ang mga Ford. Ikaw. Magkaroon ng isang linggo para tanggapin ang mga trabahong itinalaga niya sa iyo o matanggal sa trabaho. Namutla ang mga Ford sa mga salitang ito. Kahit na ang mga sa wakas ay umakyat sa tuktok ng hierarchy ng kumpanya pagkatapos ng matinding kahirapan ay nanginginig. Balitang ito. Napakadali para sa mga Lawson na tanggalin sila. Ang kailangan lang ay isang tawag sa telepono o dalawa. Sana hindi ka nagsisinungaling sa akin. Bahagyang ngumiti si Leo na para bang unang kalahati lang ng mga sinabi ni Chris ang narinig niya. Ano ang mapapala ko sa pagsisinungaling mo? Hindi ka naman mabubuhay ng matagal. With a manner smile on his face, Chris made a gesture and his bodyguards quickly gathered behind kanya. Mr. Lawson. Nang makitang aatake na si Chris, agad siyang nilapitan ni Raymond at awkward na sinabing, mag-ingat ka. Magaling siyang manlalaban. Sa tingin mo ba wala akong kwenta gaya ng mga bantay mo? Chris patted Raymond's head and said disdainfully, kahit gaano siya kagaling, isa lang siyang tao. Magkaroon ng higit sa 10 tao sa ilalim ng aking pamumuno. Then, isang dosenang bodyguard sa likod niya ang lumapit kay Leo na may malungkot na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Tama ka. Naawa si Raymond kay Leo. It was the perfect payback for knockout his bodyguards kanina. Cohen, bakit hindi ka lumuhad at yumuko sa akin? I'll spare you and send you to my sister intact. What? Sa tingin mo? Natawa si Chris habang may iniisip. Naaalala ko pa kung gaano kakaawa-awa, nakahiga sa harap ng kapatid ko 5 taon na ang nakakaraan. Lumuhad ka at humingi ng tawad. Natuwa rin si Raymond. Hindi siya makapaghintay na makita si Leo. Pagbabawas ng loob. Sa kasamaang palad para sa kanya, si Leo ay kalmado gaya ng dati. Pinigyan niya ng tingin ang magkabilang lalaki na para bang sila ang luluhod. Tinitigan niya ang mga ito na parang mga insekto lamang na naghaharutan sa kanya. Sabi ko lumuhad ka eh. Hindi mo ba narinig? Nagalit si Chris sa mga mata ni Leo kaya sumigaw siya sa mga bodyguard niya, pilayan mo siya. Oo. Hinarang ng mga bodyguard ang lahat ng posibleng ruta ng pagtakas at kinasuhan si Leo. Bago siya mahawakan ng sino man sa kanila, isang manipis na silhweta ang lumitaw sa itaas nila na parang kidlat. Pagkatapos, bago pa man maunawaan ng sino man ang nangyari, lahat ng mga bodyguard ay nakahiga ng hindi gumagalaw. Sahig. Sa isang kilusan, sila ay nawala ng malay. Ang mas nakakatakot ay kung paano baluktot ang hitsura ng kanilang mga kasukasuan. Kahit na nagawa nilang buo pagbawi, sila ay magiging kapansanan sa natitirang bahagi ng kanilang buhay. Sa ilang mga punto, isang babaeng nakasuot ng itim na katad na damit at bote ay lumitaw sa likod ni Leo. Isang bagzo ng hangin ang nagangat sa kanyang itim na buhok na hanggang baywang at nagpakita ng isang pares ng nakamamatay na pulang-pula na mga mata. Kabanata 4.
Taksil. Katahimikan. Patay na katahimikan. Maliban kay Leo, lahat ay tulala na nakatingin sa misteryosong babaeng nakatayo ngayon sa likuran. Kanya. Apat na ideya ang pumasok sa kanilang isipan. Sino ang babaeng yun? Saan siya nanggaling? Paano siya naging napakalakas? Ano ang relasyon nila ni Leo? Bago pa masagot ang mga tanong na ito, napuno ng matinding takot ang kanilang mga mukha. Bago pa man nila makita ang pag-atake nito ay naasikaso na ang mga bodyguard ni Chris. Bukod dito, sa paghusga mula sa iba't ibang antas ng pinsala sa mga kasukasuan ng mga gwardya, hindi mahirap makita na. Naging maluwag sa kanila ang babaeng ito. Kung talagang gusto niyang patayin ang mga ito, walang pag-aalinlangan ang mga ito na magagawa niya ng ganoon kadali. Dahil dito ay nagulat si Caroline at ang iba pang mga Ford kay Leo. Maliwanag na pinuprotektahan siya ng babaeng ito. Hindi sila maniniwala kung sasabihin niyang may siya. Walang kinalaman sa kanya. Tiyak na nasusuka ka sa buhay para maglakas loob na salakayin siya. Kasing lamig ng yelo ang boses ni Nadine at ang pulang-pula niyang mga mata ay nakatutok kay Chris na parang nakatingin sa isang patay na tao. Sino? Sino ka? Sa sobrang takot ni Chris, nanginginig ang mga paa niya at hindi man lang siya makapagsalita ng maayos. Masasabi niyang nasa bingit na siya ng kamatayan. Bakit ka dumating? Sa kabaligtaran, si Leo ay nakasimangot sa sama ng loob. Taway niya, "Don't meddle in my business. Get out." Ang kanyang mga salita ay lalong nagpakaba sa lahat. Pinandilatan pa ni Caroline si Leo at sinenyasan ito. Tumahimik ka. Wala silang alam tungkol sa mamamatay tao na babaeng ito na nagpakita ng wala saan. Paano kung nagalit si Leo sa kanya at napatay niya ang lahat? Sa pagtataka ng lahat, gayunpaman, ang babae ay hindi nagalit. Ibinaba pa niya ang ulo niya ng may kinakabahang ekspresyon. Oo. Nawala tuloy si Nadine ng walang bakas. Parang hindi pa siya nakakapunta rito. Kahit nakaalis na si Nadine, hindi nawala ang tensyon sa loob ng kwarto, bagkus ay lalong lumaki. Mas malakas sa halip, nagsimulang makita ng mga Ford si Leo sa isang bagong liwanag. Tiningnan siya ng mga ito hindi nang may pagkasuklam o pang-aalipusto kundi ng pagkabigla at pagkamangha. Si Raymond naman ay nanginginig na ang buong katawan. Pawis na pawis ang kanyang noo. Laking gulat niya ng isang salita mula kay Leo ay sapat na para makaalis ang malaasasin na babaeng iyon. Siya ba? Isa sa mga nasasakupan ni Leo. Leo, may itatanong ako sa'yo, nauutol na sabi ni Rebecca. Pinisil niya ang isang mahinang ngiti. Iyan ba? Babae ang iyong nasasakupan. Yung iba mukhang kinakabahan, sa takot na sabihin ni Leo. Naging malupit sila sa kanya at kahit na gusto siyang palayasin sa kanilang tahanan. Paano kung gusto niyang maghayganti sa kanila? Ma, natakot ka ba niyan? Tinulungan ni Leo sina Rebecca at Caroline na makatayo at ngumiti. She's my guardian. Saksi ako para sa isang mahalagang kaso. Nakita ko. I know it. Paano kaya naging mabuti si Leo na magkaroon ng isang makapangyarihang babae bilang kanyang subordinate? Hahaha. Ang pagtanggi ni Leo ay nagtulak sa iba na magtinginan sa isa't isa at magpalitan ng matigas na ngiti. Sa wakas na hugasan ng relief. Sa ibabaw nila, ang makapangyarihang babaeng iyon ay nagbabantay lamang kay Leo, marahil ay dahil sa pagkakasangkot nito sa isang importante kaso. Ito ay isang pangkaraniwang eksena sa mga pelikula, kung saan ang pulisya ay magsasaayos para sa mga eksperto na protektahan mahahalagang saksi mula sa pagiging assassinated. Mahalagang kaso. Naghinala si Caroline. Don't tell me 5 taon ka nang sangkot sa kasong ito. Medyo? Oo. Sa wakas ay namulat si Caroline. Ipinaliwanag nito kung bakit babalik si Leo bilang isang bihasang manlalaban. In all fairness, hindi nagsisinungaling si Leo. Sina din ang kanyang anino, ang kanyang bantay. Ang isa ay hindi mapaghihiwalay mula sa anino ng isa, at hindi magagawa ni isa nang wala ang iba. Ang aspetong ito lamang ay naglalagay ng kanilang relasyon ng higit pa sa isang superior at kanyang nasasakupan.
Totoo rin na saksi siya sa isang internasyonal na kaso. Siya ay nagretiro mula sa hukbo upang hanapin ang kinaroroonan ni Phantom. Ayaw lang niyang idewit ang inosente. Iyon lang. Nang mapansin ang nasa sabik na talakayan ng mga Ford, sinubukan ni Chris na tumakas at ibahagi ang balitang ito kay Kate. Gayunpaman, nakahakbang pa lang siya nang may tumapik sa kanyang balikat. Mr. Lawson, saan ka pupunta? Isang peking tawa ang nanggaling kay Leo. Natakot si Chris sa kanyang talino. Sa gulat niya, nagawa siyang gawin ng kamay ni Leo sa balikat niya. Mahinang bumagsak sa sahig. Ito ay isang hindi pagkakaunawaan, oo, isang hindi pagkakaunawaan. Pinutol ni Chris ang isang malungkot na ngiti at tumangala kay Leo. Ano yon? Hindi pagkakaintindihan. Parang hindi. Yumuko si Leo sa harap ni Chris na may kalmado ngunit walang init na ngiti. Hindi ba kapatid mo si Kate? Hindi kami close. Pinsan ko lang siya, hindi kapatid. Akala ko ba gusto mo akong mahuli? No way. I came to invite you for some drinks. May bagong club sa Emmerdale Tower. Tinanong mo pa akong lumuhad sa harap mo at magmakaawa, sa pagkakaalala ko. Katatapos lang magsalita ni Leo nang walang pag-aalinlangan na lumuhad si Chris at yumuko sa harapan niya. Ang kanyang tindig ay ang lubos na pagsuko. Bro, please spare me. Hindi ko na uulitin, I swear. Isang mabahong amoy ang lumabas mula sa kanyang pondiya. Ang mga Ford ay tinakpan ang kanilang mga ilong nang hindi sinasadya. Natakot si Chris kaya naiihi niya ang sarili niya. Isa siya sa iilang Lawson na nakakaalam ng kasaysayan ng kanilang pamilya. Alam ang relasyon ni Leo. At ang kanyang pamilya, alam niyang mas masahol pa sa kamatayan ang kanyang dadanasan kapag nahulog siya sa mga kamay ni Leo. Nakatingin din si Leo kay Chris na nagtataka. May magagawa siya ngunit himas-himas ang kanyang baba. Hindi niya akalain na ganoon pala siya katikot, at least hindi sapat para takutin si Chris na umihi ng pantalon. Hindi na niya tinatakot si Chris at dumiretso sa punto. I'll ask you again. May gagawin ka ba? Sa sakit ng tatay ko. May masamang hangarin sa pagpatay sa kanyang mga mata habang nagsasalita siya, na ikinagulat ng mga Ford. Napatingin sila kay Chris. Sa kalituhan. Tumabi si Raymond kay Caroline na may hindi natural na ekspresyon. Namumuo ang malamig na pawis sa kanya. Nuo. Hindi. Walang pag-aalinlangan na sabi ni Chris. Nakahinga ng maluwag si Raymond. Ganoon ba? Gumisi si Leo. Pagkatapos, isang mabangis na tingin ang lumitaw sa kanyang mga mata. Inabot niya at hinawakan ang mukha ni Chris, walang paabi siyang binuhat mula sa sahig. Pagkatapos, habang nagmasid ang mga Ford sa gulat, noontog niya ang ulo ni Chris sa dingding. Sa isang mahinang putok, bumukas ang buong mukha ni Chris, at bumubulwak ang dugo sa kanyang ulo. May kinalaman ba ito sa iyo? Napakalamig ng boses ni Leo na tila halos hindi makatao. Dahil sa impact ay nahihilo si Chris kaya hindi agad nakasagot. Muling sinunggaban ni Leo ang mukha ni Chris sa dingding, sa pagkakataong ito ay nabali ang ilong. Susunod kong ihampas ang mukha mo sa bakal, mahinahong sabi ni Leo. Nanginig si Chris nang hindi sinasadya. Natakot din si Caroline at ang kanyang ina, ngunit ang kanilang mga mata ay nakatutok pa rin kay Chris. Nakatitig si Chris kay Leo nang may takot. Tapos, nagtaas siya ng nanginginig na kamay at tinuro si Raymond. Napalingon ang lahat kay Raymond. Namutla ang mukha ni Raymond ng mga sandaling iyon. Kabanata 5. Anak. Kulat na napatingin ang mga Ford kay Raymond. Tinakpin ni Caroline ang bibig ng maputlang mukha. Ikaw ba talaga, Raymond? Namutla ang mukha ni Raymond sa atensyon ng lahat ngunit mabilis niyang nakabawi. Siya ay peking A. Ngumiti at sinabing, hindi pwede. Boyfriend ako ni Caroline, at si William ang magiging biyenan ko. Bakit ako? Saktan siya. Mukhang may sense ang mga salitang ito kaya napalingon ang lahat kay Chris. Kumapang si Chris mula sa lupa, puno ng dugo ang mukha. Upang makaligtas sa gabi, wala siyang choice kundi isakripisyo si Raymond. Ako iyon.
Hiniling ko sa kanya na gawin ito. Hiniling ko sa kanya na hikayatin si William Ford na uminom ng lason na. Pasiglahin ang kanyang puso, at nakawin ang mga tabletang gumagamot sa kanyang kalagayan para mapatay namin siya. Ang mga gawaing ito ay nagdulot ng kaguluhan. Ang bawat Ford ay pakiramdam na sila ay sinuntok sa tiyan. Higit sa kahit sino, si Caroline ay nataranta, at ang kanyang mga mata ay puno ng pagkalito. Hindi, sabihin mong hindi totoo. Pagkatapos ng maikling sandali ng pagkabigla, na puno ng puot ang hangin at ang mga Ford ay lumakad papunta kay Raymond na may mabangis mga ekspresyon. Nagtiwala kami sa iyo, Raymond. Pero ito lang ang ginagawa mo. Bakit mo ginawa yon? Ano bang ginawa namin sa'yo? Bakit mo naisip ang saktan kami ng ganito? Naiinis din si Leo. Tumingin siya kay Raymond na may kalmado ngunit nakamamatay na tingin sa mga mata. Ikaw bastos. Napaungol si Raymond, galit na pinagtaksilan siya ni Chris ng walang pag-aalinlangan. Ngunit, mabilis siyang naabutan ng kaduwagan. No. Please, makinig ka sa paliwanag ko. Siya ang utak. Hindi ako yon. I swear. Tulong. Sa gulat ng lahat, naging desperado si Raymond kaya sinubukan niyang tumakas. Tumigil ka, huwag kang tumakbo. Hahabulin na sana ng mga lalaki ng pamilya Ford si Raymond, pero nakita nila si Leo na naghagis ng pilak na karayom sa ulo ni Raymond na may casual na pitik ng kamay. Pumagsak si Raymond sa lupa pagkatakbo niya palabas ng gate. Siya ay napatulala ang lahat nang makita ito. Ano? Anong meron sa kanya? Tanong ni Patricia na nanginginig ang boses. Napatingin siya sa asawa. John. Pumunta ka at tingnan mo. Lumapit si Jonathan kay Raymond at hinahabol ang hininga. Pagkatapos, nahulog siya sa kanyang likuran dahil sa takot. Siya. Patay na. Ano? Ang biglaang pagliko ng mga pangyayari ay naging dahilan upang hindi makapagsalita ang mga Ford. Hindi nila alam ang gagawin. Pumalik si Leo sa tabi ng kasama ni William at ipinagpatuloy ang paggamot sa kanya. Tinulungan niya ang mga Ford na alagaan ang salarin, at ang iba ay wala sa kanyang pag-aalala. Sinabi ko na sayo ang lahat. Pwede na ba akong umalis? Tanong ni Chris sa nanginginig na boses, ang mga mata ay nasa likod ni Leo. Ulo. Kung alam niya na si Leo Cohen ay nakakatakot, hindi siya kikilos ng mag-isa. Nanatiling tahimik si Leo. Tumahimik si Chris bilang pagsang-ayon, kaya nagsimula siyang magtiptoe palayo, nagbabalak na umalis sa bilya ng mga Ford. Gayunpaman, paglabas pa lang niya sa main door ng bilya, isang tamad na boses ang nagmula sa likuran. Sinabi ko bang pwede ka nang umalis? Nininigas ang katawan ni Chris at hindi na siya nang ahas na humakbang pa. Masungit na mukha ang sagot niya, ano pa ba? Gusto mo? Ako ay isang maliit na prito. Kahit banta mo akong papatayin, hindi darating ang kapatid ko para iligtas ako. Alam ko. Hindi lumingon si Chris, ngunit mahinahong sinabi, pumunta ka sa labas at maghintay. Hindi nang ahas si Chris na suwiin siya, lalo na nang masaksihan niya kung gaano siya kalupit. Kaya lang niyang maghintay. Sa labas ng bilya sa mababang espiritu. Gayunpaman, hindi pa siya nakakalayo ay may tumama sa likod ng kanyang ulo at nawala ng malay. Habang nakatuon si Leo sa pagpapagamot kay William gamit ang acupuncture, ang natitirang mga Ford ay walang sigla. Ang pangalawang tiyuhin ni Caroline, si Jonathan, ay nakaupo sa sofa na may pagtatampo. Umiling siya at sabi, "Great." Wala pa ring malay si William at patay na ang boyfriend ni Caroline. What do we do with the malambing ngayong hapon? Ito ang malambot para sa isang pakikipagtulungan sa pinuno ng International Commerce Center, Atlas Beauty, iyon. Pinag-uusapan natin dito. Lahat ng kumpanya sa Emmerdale, malaki man o maliit, ay lalahok. Ang pagbanggit sa lamang ay nagbuntong hininga din ang panganay na tiyuhin ni Caroline na si Samuel. Naging mata niya, puno ng kawalan ng pag-asa. Akala ko matutulungan tayo ni Raymond, pero ngayon dead end na. Walang nakapansin sa bahagyang panginginig ng katawan ni Leo sa pagbanggit ng International Commerce Center.
Maaaring manalo tayo o mamatay sa pagsubok. Hindi rin makaupo si Patricia. Itong tender na ito ang huling pag-asa natin. Kung mabibigo tayo, kahit ang subsidiary nating kumpanya ay mabangkarote ni Kate Lawson. Mabuti at mabuti iyon, ngunit wala kaming paraan upang makipagkompetensya sa ibang mga kumpanya. Habang inaalo ang nagdadalamhating anak, walang magawang sinabi ni Rebecca, desperado ang mga Lawson na manalo. Masyadong narinig kong magbibid ang Vesper Corporation para sa kanila. Ang pangungusap na ito ay parang kanta ng sisni, at muling nagsalita ang isa. Isang nakakatakot na katahimikan ang bumalot sa silid. Lahat ay nagngangalit ang kanilang mga ngipin. Dati sa kanila ang Vesper Corporation. Mukhang tapos na talaga tayo para. It's not a big deal. Kahit bankrupt na tayo, makakahanap tayo ng trabaho para suportahan ang sarili natin. Pero we just so. May parasite na kailangan tayo. Biglang iniba ni Samuel ang topic at itinuro ang daliri kay Leo. Nagdulot ito ng galit ni Jonathan. Nang makitang nagpapatuloy pa rin si Leo sa kanyang acupuncture treatment, siya sumigaw, "Tumigil ka nga. Akala mo ba miracle worker ka?" Walang naniniwala dito na kaya niyang pagalingin si William. Inilibot ni Patricia ang kanyang mga mata. Kung medical skills niya, kung ganoon kagaling, kahit papaano ay nakakuha siya ng desenteng trabaho sa kanila. Malapit na akong matapos, sabi ni Leo nang hindi lumilingon. Lalong namutla ang mukha ng mga Ford. Huwag mo siyang pansinin. Hindi namin siya. Si Patricia ang unang nagpahayag ng kanyang paninindigan at sinubukan pang kunin si Rebecca sa kanyang panig. Huwag mo na lang pansinin. Siya, Rebecca. Wala tayong pakialam kung mabubuhay man siya o mamatay. Hindi namin planong bigyan siya ng masama noong una. Sa dulo ng mga sinabi ni Rebecca, tumayo si Leo. Ang kanyang paggalaw ay nagulat sa lahat. Ano ba? Nasaktan ba namin ang damdamin mo o ano? Nagulat si Patricia noong una, ngunit maya-maya lang lumitaw sa mukha niya ang pagngisi. May nasabi ba akong mali? Ang iyong mga kamay at paa ay buo. Mas mabuti pang mamalamos ka sa lansangan kaysa lintihin mo ang isang matanda. Sinabi ko bang kailangan ko ang suporta nyo? Kayo naman ang nag-assume, di ba? Ganti ni Leo. Malamig. Tumayo ako kasi gumaling na si Dad. Mag-inarte ka, bakit ayaw mo? Lalong nanunuya ang ngiti ni Patricia. Caroline, tingnan mo kung gising na ang tatay mo. Walang sinabi si Caroline. Isang malamig na sulyap ang ipinukol niya kay Leo bago naglakad para tingnan siya. Walang malay na ama. Kumusta siya? Umiling si Caroline. Ganun pa rin siya. Mas masayang ngumiti si Patricia. Sabi ko naman sa'yo, di ba? This guy knows nothing about legitimate gamot. Isa lang siyang kwek-kwek. Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Caroline at sinabing, sumama ka sa akin. Hinawakan niya si Leo at hinayla. Sa labas ng courtyard, malamig niyang sinabi, hanggang kailan mo ilalagay ang palabas na ito? Alam mo ba iyon? Mukha kang clown. May mga luha pa rin sa kanyang mukha, ngunit ang kanyang mga mata ay malamig sa yelo. Ngayong ganito kami, wala na. Oras na ilaan sa iyo. Dapat umalis ka na. Huwag ka nang babalik. Inakala ni Caroline na ang masasakit na salita niya ay magpapagalit kay Leo, ngunit nanatili siyang kalmado. Nagkaroon kahit isang ngiting humihila sa sulok ng kanyang bibig. Caroline, I have a clear conscience regarding everything that I have done, he said. Yan ang iniisip mo. I could have choose not to come back here. Tutal wala naman akong utang sayo. Itinaas ni Leo ang kanyang kamay upang panasan ang mga luha sa mukha ni Caroline, ngunit ibinaba niya ito sa kalahati. Tapos siya said with utmost sincerity, sana mas maging maingat ka sa pagpili mo ng boyfriend in the future. Nanginginig ang katawan ni Caroline ngunit mas naging malamig ang tono nito. Isipin mo ang sarili mong negosyo. Tumango si Leo at naglakad palabas ng gate ng bilya ng mga Ford. May nakaparadang itim na Rolls-Royce sa labas. Pinuksan niya ang pinto at pumasok.
Ang nasa driver's seat ay walang iba kundi ang leather-clad na si Nadine. Ngunit, ang kanyang mga mata ay hindi mukhang masyadong mabait sa sandaling ito. Mr. Cohen, wala silang karapatang tretuhin ka ng ganito. Gusto mo bang? Tama na. Pinutol siya ni Leo at sinulyapan ng walang malay na si Chris. Walang pagbabago sa kanyang ekspresyon, ay inalagaan ang lahat. Oo, Mr. Cohen. Baka sa mukha ni Nadine ang solemn na habang nagre-report at sabay na nagmamaneho. Nagtatrabaho si Miss Henderson sa International Commerce Center. Siya ang founder at CEO ng Atlas. Kagandahan. Taga-Balenham siya. Then, she added, mayroon din siyang 5 taong gulang na anak na babae. Marahas na ng inig si Leo. Pakiramdam niya ay nabugbog siya ng hangin. Kabanata 6. Wala ka bang puso? Ang aking anak na babae. Ako, may anak ako. Biglang nanigas ang mukha ni Leo at sa wakas ay nailabas na rin niya ang mga salitang ito, ang kanyang mga labi. Nanginginig. May halong saya, pananabik, at pagkalito din ang kanyang mga mata. Sa susunod na walang oras, ang mga damdaming ito ay lumipat sa purong pagkakasala. Sa nakalipas na 5 taon, itinaya niya ang kanyang buhay para sa kanyang bansa at sa kanyang mga tauhan. Ang tanging taong pinagsisisihan niya ay si Lydia. 2 ganap na random na tao ang naging intertwined ng kapalaran. Nang gabing iyon, nagdedeliryo si Leo at si Lydia ang naging tanging kaligtasan niya. Nang gabing iyon, ang pinakakamangha-manghang bagay ay nangyari. Iyon ang unang pagkakataon, masakit ngunit sobrang kaaya-aya. Pagkalipas ng 5 taon, nalaman ni Leo na buntis si Lydia sa kanyang anak pagkatapos ng gabing iyon. Naging mataimtim ang tingin sa mga mata ni Leo. Ang nakaraan ay ang nakaraan. Hindi ko mababayaran ang utang ko sa iyo, ngunit ipapangako ko sa iyo ang kapayapaan at kaligayahan sa natitirang bahagi ng iyong buhay. Bahagyang ngumiti si Leo at nagtanong, she works at the International Commerce Center, right? Yes, sir. Sagot ni Nadine. Tumingin siya kay Leo sa rearview mirror at napansin niyang parang iba si Leo. I want you to buy that building, sabi niya. Okay, walang pag-aalinlangan na sagot ni Nadine. Pagkatapos ay nag-dial siya ng numero at ipinasa kaagad ang order na ito sa kanyang mga tao. Kung may makarinig sa kanilang usapan, siguradong lalabas ang mga eyeballs nila sa gulat, nobela. Ang International Commerce Center, aka Emmerdale Tower, ay 100 palapag ang taas at nakita bilang ang pinakaprestihiyosong lugar ng trabaho para sa mga elite sa Emmerdale. Ipinagmamalaki ng mga tao na magtrabaho doon, hindi lamang dahil sa mapagkompetensyang sweldo, kundi dahil din sa simbolo ng mataas na katayuan na kinakatawan nito. Hangga't maaari kang makapasok sa piling bilog na ito, ikaw ay nasa threshold ng power loop ng Emmerdales. Mundo ng negosyo, na magdadala ng hindi masusukat na komersyal na halaga. Baka magtaka ang isang tao, paano nila nasabi ang gayong pagbili ng basta-basta. Pero alam ng mga nakakakilala kay Leo na hindi siya nagkukulang sa pera. Sa kabaligtaran, ang kanyang mga pondo ay kakilakilabot na sapat. Ang pera ay isang numero lamang sa kanya. Makalipas ang ilang segundo, tumunog ang phone ni Nadine. Mahina siyang tumugon bago ibinaba ang tawag, pagkatapos ay tumalikod at magalang na nag-ulat, Sir, the deal is tapos na. Sa iyo na ang gusali. Gayun din, Justin Cox tinanong ng nagbebenta kung maaari kang magkaroon ng oras upang dumalo sa isang seremonya ng handover. Wala akong oras para dyan, putol ni Leo kay Nadine. Pagkatapos ay nagpatuloy siya, hilingin sa kanya na pamahalaan ang gusali para sa 1 pang buwan. Haharapin natin ito mamaya. Okay, sagot ni Nadine sabay tango at nanatiling tahimik pagkatapos. Matapos paalisin ni Caroline si Leo, bumalik siya sa kanyang silid at naupo sa sofa na walang laman. Si Rebecca, Patricia, Samuel, at ang iba pa ay nakaupo sa paligid ni William na wala pa ring malay. Mukhang distressed. Halos katapusan na ng mundo para sa pamilyang Ford na mawala ang kanilang haligi, si William.
Mas mabuting maghanda muna tayo para sa libing, tumayo si Samuel at malungkot na sinabi. Saglit na natigilan ang lahat, ngunit nakatitig sa maaliwalas na mukha ni William, walang nagsalita sa huli. Ahem, ahem. Biglang umubo si William na kanina papayapang nakahiga at dahan-daang nagmulat ng mata. Lahat ng nasa The Ford family ay natulala. Pagkatapos ng maikling katahimikan, tumindig sila at nagtipon. Sabay-sabay sa paligid ni William. William, gising ka na. I was worried sick. Ano ang pakiramdam mo ngayon? Tatay. Ang lahat ng grupo ay nakaramdam ng matinding bigat na tinanggal sa kanilang isipan, bawat isa ay mukhang napakagaan ng loob. Pinigyan pa ni Caroline ng matagal at mahigpit na yakap ang kanyang ama. Natigilan si William nang makitang umiiyak ang mga tao na umiiyak sa tuwa. Hindi nagtagal, naalala niya ang nangyari bago ang koma. Siya ay may isang tasa ng tsaa kapag siya ay naghahanda. Para sa panukala sa pagbid na nag-iisa sa pag-aaral, pagkatapos ay inatake sa puso kaagad pagkatapos. Hindi niya mahanap kahit saan ang kanyang heart pills, kaya nahimite siya, at nanatiling walang malay hanggang ngayon. Sa pag-aakalang lahat ng kanyang pamilya ay sama-sama sa kanya sa panahong ito, si William ay kontentong ngumiti. At sinabing, hindi pa ako patay. Bakit kayong lahat umiiyak? He then paused to feel his physical state and said, I feel really good now. Tumawag ka ba ng sikat? Doktor. Natahimik ang lahat sa tanong nito. Si Leo ang gumamot kay William ng acupuncture therapy. Dahil ba kay Leo? Sa sandaling lumitaw ang kaisipang ito, sina Rebecca, Patricia, at Caroline, ay pumasok. Partikular, naging mapurol at nabulunan. Hindi pwede. It must be a shot in the dark. Tama, it's just a stroke of sheer luck. Ano ang nangyayari? Hinailan ni William ang kanyang mukha nang makita ang kakaibang hitsura ng kanyang mga nakamasid. Naka-recover na siya, at siya ang padre de pamilya, kaya medyo nakakatakot ang itsura niya ngayon. Sina Rebecca at Caroline ay nagkulong at naghahampas, hindi nang ahas na magsalita. Ano? Wala na bang kabuluhan sa'yo ang mga salita ko? Mas mariing tanong ni William nang makita niyang pati ang kanyang asawa at anak na babae ay pilit na umiiwas. Pagsagot sa tanong. Sa takot, pinilit ni Rebecca ang sarili na sabihin kay William ang tungkol sa pagbabalik ni Leo. Gayunpaman, kahit anong sabihin niya, hindi nito mababago ang katotohanan na pinagaling ni Leo si William. Ano? Nandito si Leo. Pinagamot niya ako. Bahagyang nanginig ang katawan ni William, sa kanya kinurot ang sarili. Masakit. Hindi ito panaginip. Sabik na tanong ni William, nasaan siya ngayon? Muling nanigas ang mukha ni Caroline at awkward na sumagot, pinalayas ko siya. Ano? Nanlaki ang mga mata ni William sa galit. Itinuro niya ang kanyang anak at pinagalitan, lumaki kayong dalawa. Mayroon ka bang anumang kahabagan sa iyong katawan? At saka, pinagaling ako ni Leo. Anong karapatan mong palayasin siya? Galing sa bahay namin. Tingnan mo ang ginawa mo. Kinagat mo ang kamay na nagpapakain sa iyo. Hindi ganito ang ugali ng pamilya natin. Ahem, umubo sa galit si William. Nagmamadaling lumapit si Rebecca at tinapik ang likod niya habang inaalo siya, calm down. Kagagaling mo lang. Hindi ka dapat napagod. Kilalang kilala ni Rebecca si William. Kapag nakapagdesisyon na siya, walang magbabago sa mga desisyon niya. Kaya, nagpa siya na gumamit ng isang stalling taktika. William, babalik ulit si Leo, I promise. Priority natin ngayon ang bidding mamayang hapon. Mayroon ka, nakaisip ng plano. Ang mismong tanong na ito ay nakatawag agad ng atensyon ng buong pamilya kay William. Kahit na alam nila na ito ay upang ilibing ang pangunguna, ang bidding ay walang duda na isang pangunahing prioridad para sa ang pamilya Ford sa ngayon. Kaya naman, napabuntong hininga na lang si William ng may diretsong mukha, how can I go with my conditions? How about this? Rebecca, sumama ka kay Caroline. Una, ikaw ang design director ng kumpanya namin at pupunta ka pa rin.
Pangalawa, naghahanap si Caroline para sa trabaho ngayon. Maaari niyang gawin ito bilang isang pagkakataon upang makakuha ng kanilang karanasan. Kabanata 7. Ikaw ay naghuhukay ng iyong sariling libingan. Matapos niyang bilhin ang International Commerce Center, ipinikit ni Leo ang kanyang mga mata at nanatiling tahimik para sa natitirang bahagi ng paglalakbay. Nag-concentrate na rin si Nadine sa pagmamaneho. Ang itim na Rolls-Royce ay gumagala sa masikip na kalsada habang ang iba pang mga sasakyan ay nagsagawa ng paraan para dito, sadyang o hindi sinasadya. Biglang bumasag ng mahinang ungol ang katahimikan sa loob ng sasakyan. Nasaan ako? Si Chris naman ang natauhan, tapos umiling siya. Leo Cohen. Ikaw pala. Sa lalong madaling panahon, napansin niya si Leo na nakaupo sa tabi niya at natakot sa kanya. Talino. Iminulat ni Leo ang kanyang mga mata at walang pakialam na tumingin sa kanya. Gising. Anong gusto mo? Kung lagyan mo ako ng daliri, susundan ka ng pamilya Lawson. Napanganga si Chris. Matigas kay Leo na para bang kaharap niya ang isang mabigat na kaaway. Tumutulo ang butil ng pawis sa kanyang noo. Ikaw. Sino ka sa tingin mo? Ngumiti si Leo ng mapanlate. Tulad ng sabi ko, si Kate Lawson lang ang target ko. Wala kang iba kundi isang sangla. I have no time to waste on you. Masakit ang mga salitang ito, ngunit nakahinga pa rin ng maluwag si Chris. Kahit na ano, hindi na nanganganib ang buhay niya. Nauutil niyang sabi, Leo. Mr. Cohen? Kung hindi mo ako sasaktan, papakawalan mo ba ako? Sinaman ni Leo ng makahulugang tingin si Chris, na agad namang kinabahan muli. Parang wala siyang maitago sa harap nitong pares ng mga mata. Totoo naman na nakasangla ka, pero kadalasan nakadepende sa mga pon ang kalalabasan ng digmaan. Nagpatuloy si Leo, ako. Hindi sisirain si Kate ng sabay-sabay. Masyadong mabait yun para sa kanya. Gusto kong ituro sa kanya kung ano ang tunay na kawalan ng pag-asa. With that, naglabas siya ng puting tableta sa bulsa at nagutos, kumain ka na. Ano ito? Bumilis ang tibok ng puso ni Chris, nobela. Lason, sabi ni Leo sa mahinahong tono, ikaw ang magiging especially ko. Ako lang ang tao sa mundo na may antidote, kaya huwag mag-aksaya ng iyong oras. Pumunta sa akin paminsan-minsan at i-update ako ng impormasyon tungkol sa pamilya Lawson kapalit ng antidote. Of course, you can choose not to eat it. Nadine, sabi ni Leo. Opo, Ginoo. Dahil doon, isang talim ang kumiskis sa pisngi ni Chris at nanlaki ang kanyang mga pupil sa takot. Bahala ka, paalala ni Leo. Panipi tuldok panipi. Namula ang mukha ni Chris at naging purple pero nilunok niya ang lason sa huli. Leo remained impassive like that had expected and said, Nadine, ihulog mo siya. Huminto ang sasakyan na may mahinang pag-ungol, at muling bumangga sa kalsadang lumabas ng sasakyan si Chris. Makalipas ang 10 minuto, huminto ang sasakyan sa isang maunlad na lugar ng negosyo. Sa gitna ng matataas na gusali, nakatayo ang pinakamataas at pinakamagagandang gusali. International Commerce Center. Bumaba si Leo sa kotse at sinenyasan si Nadine na umalis. Tumangala siya sa maringal na gusali sa kanyang harapan. Habang lumalakas ang ekspresyon niya. Lydia, Emilia, papunta na ako. Papasok pa lang siya sa loob, lumabas sa isang commercial vehicle ang dalawang babaeng nakasuot ng formal. Na pagkatapos ay tumungo sa underground parking lot. Si Rebecca at Caroline iyon. Hinatak ni Caroline ang isang mahabang mukha at maganda ang pangangatuwiran ni Rebecca sa kanya. Caroline, don't worry. I'm on your side this time. Not to mention pinalayas mo ang magulo na lalaking iyon. At kahit na hindi mo ginawa ko rin ang parehong bagay. Ang tatay mo naman, kakausapin ko. Basta manalo tayo sa auction mamayang hapon, wala siyang mga pagtutol. Ma'am. Noon lang ay bahagyang lumiwanag ang mukha ni Caroline, na nag-iisip, kung manalo tayo sa bid, mas magiging kumpiyansa tayo. Para magsalita,
Naglakad silang dalawa papunta sa entrance. Leo, bakit ka nandito? Hindi nagtagal ay nakita nila si Leo na nakatayo sa pintuan at napasigaw. Biglang pumutok si Caroline, tinapakan si Leo at tinanong, akala ko ba may konsensya ka? Paano ko malalaman na napakawalan mo sa pagsunod sa akin dito? Sabayan ka. Naaliw si Leo. Umiling siya at sinabing, I'm here for business. Ikaw. Alam mo ba kung para saan ang gusaling ito, di ba? Sagot ni Rebecca na may disguised contempt sa kanyang mga mata. I see. Parang may iniisip si Caroline at tumingin kay Leo ng kakaiba. Nandito ka para sa isang interview sa trabaho, hindi ba? Mabuti naman at gusto mong maghanap ng trabaho, pero pumunta ka dito para dito. Ang lugar na ito ay para sa mga piling tao, hindi para sa mga tao. Tulad mo ng walang tamang edukasyon at kwalifikasyon. Walang magawang umiling si Leo, saka hindi sila pinansin at tinungo ang gusali. Hoy, anong ginagawa mo? Agad na hamarang si Caroline at sinabing, sinabi ko na sa iyo na hindi mo kaya. Pumasok ka dyan. Bakit kailangan mong humingi ng gulo? Kung kailangan mong maghanap ng trabaho, maaari kong hilingin sa aking kaibigan na maghanap. Trabaho ka sa construction site, for old time's sake. Magwala ka. Umungol si Leo, naglalabas ng lamig na may kasamang babala. Nahuli si Caroline at napaatras ng 3 hakbang. Naspray ng bukong-bukong niya na nontog sa likod, dahil nakasuot siya ng 2 tuldok 5 gitling inch na high heels. Ang sakit ginawa sa kanya. Hingal. I'll also kindly give you a warning for old time's sake, stay out of my way. Grabe ang tono ni Leo. Malamig. Ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya para sa pamilya Ford at wala ng utang sa kanila. Kung ikukumpara kay Lydia at sa kanilang anak, walang halaga si Caroline sa kanya. Tinatakot mo ba ako? Galit na hinampis ni Caroline at walang habas na sinugod si Leo. Gayunpaman, pinigilan siya ng isang lalaking nakauniforme ng seguridad at naiinip na nagtanong. Tahimik. Ano ba kasing sumigaw? Tungkol sa sino ka? We're from Virgil Corporation, and we came here for the auction. This man has nothing to do with the nagbibid, ngunit nagnanais na pumasok sa venue. Pagkatapos ay kinuha ni Caroline ang imbitasyon at pinandilatan si Philip Lopez, ang pinuno ng seguridad. Sinabi niya, Mr. Ford ay mahusay sa bidding ngayon. Kung may nangyari mali, ikaw ang may kasalanan. Natarante si Philip. Tumingin siya kay Leo ng hindi magiliw na mga mata, kumuha ng walkie-talkie at tumawag ng higit pa. 1 dosenang bantay. So long, Leo. Mom, let's go. Tinapunan ng malamig na tingin ni Caroline si Leo, pagkatapos ay pumasok sa International Commerce Center kasama si Rebecca. Makinig kang mabuti. Mahalagang araw ngayon. This area is for authorized personnel only. Umirap si Philip. Malamig kay Leo, tinapak ang baton sa kanyang kamay at nagbanta, umalis ka na rito o kailangan nating magtanong. Hindi gaanong mabait sa susunod. Naging malamig din ang tono ni Leo. Paano mo nalaman na unauthorized personnel ako? Ipasok mo ang tao. Tingilin dito. Ha! Gusto mong makilala si Mr. Cox? Sino ka sa tingin mo? Tumawa ng malakas si Philip at ngumisi. Savagely, aalis ka ba o hindi? Hindi. Guys, give him a piece. Maya-maya, ang mga gwardya sa likod ni Philip ay naglakad papunta kay Leo na may masamang tingin at inilabas ang kanilang mga batuta. Matapos ang isa, Philip, tumigil ka. Biglang may malakas na hiyawan mula sa loob ng gusali. Mabilis na tumakbo ang isang busog na lalaki na halos kasing bilog ng beach ball, kahit na ang kanyang figure ay nagdagdag ng isang dampi. Comics effect sa kanyang mga galaw. Mr. Cox, bakit ka nandito? Nagtatakang tanong ni Philip. How dare you ask me? Fuck. Sa wakas ay dumating na si Justin sa pintuan, hingal na hingal. Pero bago siya makahinga, hinampis niya sa ulo si Philip. Maaari kang maghukay ng sarili mong libingan, ngunit huwag mo akong isama.
Kabanata 8. Tatay. Dahil sa sampal ay napatulala si Philip. Naguguluhang tanong niya, Mr. Cox, bakit mo ako sinaktan? Bakit? Hindi pa rin humupa ang galit ni Justin. Galit na muli siyang sumigaw, alam mo bang muntik ka ng manakit? Isang taong hindi dapat magkaroon. Kung gusto mong magpakamatay, huwag mo akong idamay. Sabay nanginginig si Philip. Masasabi niya ng malakas at malinaw na si Justin Cox ay mukhang takot na takot, sa halip na magalit nang siya ay pinag-uusapan. Pero siya ang may-ari ng International Commerce Center. Sino kaya ang bigla niyang katakutin? Naging desperado si Philip sa isiping ito. Hindi alintana ang sakit sa kanyang mukha, lumuhad siya na may A. Kumatok at nakiusap, Mr. Cox, hindi ko alam na ang ginoong ito ay isang pinangalanang panauhin. Ito ang aking unang pagkakataon. Pagkakasala. Patawarin mo ako. Sabi ni Justin. Hindi nagbabago ang ekspresyon niya, maling puno ang kinakatahol mo. Kailangan mong magtanong. Ang taong ito para sa kapatawaran. Habang nagsasalita, tumingin siya kay Leo na kanina pa kalmado at saka mabilis na nambobola. Expression agad. Maingat niyang tanong, ikaw ba si Mr. Leo Cohen? 20 minuto ang nakalipas, binili ng isang makapangyarihang indibidwal ang International Commerce Center mula sa kanya sa napakagandang oras. Mataas na presyo, pagkatapos ay sinabi sa kanya na siya ay isang middleman lamang. Ang taong nasa likod ng aksyon ay si Leo Cohen, isang lalaking bibisita ng personal sa gusali noong araw na iyon. Kaya, naghihintay si Justin sa ibaba pagkatapos ng tawag, umaasang makagawa ng magandang impresyon sa bago may-ari. Naniniwala na siya kung maaari siyang makipag-ugnayan sa kanya, o kahit naputulin ang isang deal, ito ay magiging malaking tulong sa kanya. Kinabukasan. Hindi niya inaasahan na mangyayari ang ganoong komedya nang dumating ang big shot. Bahagyang tumango si Leo at sumagot, oo, ako nga. Lalong gumalang si Justin at iniabot ang kanyang name card. Ipinakilala niya ang kanyang sarili ng buong pagpapakumbaba. Kami ay lubos na pinangalanan sa iyong mga bigay na presensya. Ako ang may-ari ng gusaling ito, Justin Cox. Maaari mong tawagin mo akong Justin, o ang palayaw ko noong bata pa ako, Meatball. Natigilan si Philip at ang lahat ng iba pang gwardya. Sa katunayan, ang Meatball ay hindi palayaw ni Justin noong bata pa, ngunit sa halip ay isang moniker ang pinigay sa kanya ng mga empleyado ng building. Walang nang ahas na tawagin siyang Meatball sa publiko maliban kung gusto nila matanggal sa trabaho. Sa mapagpakumbaba na ugali ni Justin, kinuha lang ni Leo ang kanyang card at makipagpalitan ng kasiyahan, Mr. Meat. Ikaw. Sabay ngiti ng matamis ni Justin, saka tumingin kay Philip na natulala pa rin sa gilid at pinagalitan. Nakasimangot, Mr. Cohen, ang brat na ito ay kasing bulag ng paniki at hanggal na ignorante. Hindi mo kailangang alalahanin ang iyong sarili sa isang brute. Kasing bulag ng paniki. Umisi si Leo, walang ekspresyon. Kung ako ay isang walang tao, ano ang mangyayari pagkatapos? Sa tingin mo ba ay isang malaking karangalan ang maging allopiers ng mga nasa kapangyarihan? Nagpalit ng kulay sina Justin at Philip. Mga ad ng pop future. Sumulyap si Justin kay Philip at umiling. Sinubukan niyang iligtas si Philip, ngunit sa kasamaang palad, si Leo kinuha ang isang matatag na linya. Go and write a resignation letter. You're not fit for this job. Sabi ni Justin kay Philip sabay wagayway ng kamay. Mr. Cox. May gustong sabihin pa si Philip pero inihatid na ni Justin si Leo papasok ng building. Mr. Cohen, nandito ka ba ngayon para sa bidding? Nagjogging si Justin at tinanong si Leo ng truck. Hindi interesado. Nanatiling kalmado si Leo at tumingin ng diretso sa harapan. Nandito ako para tingnan. Sa gusaling ito. Kilalanin mo. I see. Pinunasan ni Justin ang pawis niya at nagtanong ulit, Mr. Cohen, since bumili ka na.
Sa gusaling ito, magdaraos ba ako ng seremonya ng pagbibigay para sa iyo upang ipagdiwang ito? Salamat na lang. Walang pag-aalinlangan na tumanggi si Leo at nagpaliwanag, I don't like these kinds of formalities. As for this building, ikaw ang magiging nominal manager dito kung gusto mo. Bumibili lang ako para masaya. Pinibili ito para masaya. Ito ang ibig sabihin ng pagkakaroon ng malalim na bulsa sa palagay ko, habang palaging pinapanatili ang mababang profile. Pagtataka ni Justin habang lumalakas ang pagsamba sa kanyang mga mata. Inilibot niya si Leo sa mga pasilidad ng gusali. On the way, may nakasalubong silang mga babaeng empleyado na nakasuot ng puting kamisete, itim na palda at medyas, mukhang medyo kabataan. Pulong nila Justin at Leo na magkatabing naglalakad. Diba Mr. Cox yun? Sino yung lalaking katabi niya? He's so young looking. Siguro he's the general manager of some big company, here for the auction. Siguro. Sayang naman at hindi ako nagtatrabaho sa Atlas Beauty ni MS Henderson. Kung hindi, makakakuha ako ng imbitasyon din. Halika na. Kilala si MS Henderson sa pagkamuhi sa mga lalaki at pagiging malupit sa mga babae, isang tipikal na babaeng bakal. Sa ilang sandali, ang misteryosong Leo ay nagdulot ng malaking kaguluhan sa gusali. Sa pagkakataong ito, lumabas ng banyo sina Caroline at Rebecca at nagulat sila sa nakita kanina. Pati sila. Nakakunot ang noo na tanong ni Rebecca, sabay turo sa likod ni Leo, Caroline, tingnan mo yung lalaking naglalakad kasama si Mr. Cox. Hindi ba siya kamukha ni Leo? Saan? Tanong ni Caroline na wala siyang nakitang tao nang lumingon siya. Wala na siya, sagot ni Rebecca. Nay, masyado ka na bang naasar sa masamang gamot na iyan na pinagkamalan mong iba? How could he set foot in a place like this? Parehong galit at natuwa si Caroline. Tama ka. Sabay pidyo sa pagsimangot ni Rebecca. Ipinakilala ni Justin ang mga kumpanya sa bawat palapag kay Leo. Magiliw, na biglang huminto at nagsabing, gusto kong mamasyal sa aking sarili. Hahayaan kitang bumalik sa iyong mga tungkulin. Kinuha ni Justin ang pahiwatig at sumang-ayon, kung gayon, mangyaring huwag mag-atubiling tumingin sa paligid. Tawagan mo lang ako kung sakaling ikaw kailangan ng kahit ano. Tapos, umalis na siya. Pumasok si Leo sa elevator at pumunta ng pinindot ang button para sa 88th floor. Ito ay ang sahig kung saan Atlas Beauty ay matatagpuan. Sa totoo lang, nagrenta ang Atlas Beauty sa 78 hanggang 88 F ng International Commerce Center at, walang alinlangan, ang grupo sa buong gusali. Sa ika-88 palapag ay ang opisina ng presidente ng Atlas Beauty. Habang umaakyat ang elevator, natatanaw ni Leo ang lalong maliliit na gusali sa ilalim ng kanyang mga paa at biglang naramdaman ang pagbabago ng kanyang kalooban. Napansin niyang nahihirapan siyang mapanatili ang dati niyang kalmado at mahigpit na nakalapat ang mga labi niya. Magkasama, wala siyang ideya kung paano niya haharapin ang babaeng labis niyang pinagkakautangan sa huling 5 taon. Ding! Bumukas ang pinto ng elevator. Lumabas si Leo at nagtungo sa opisina ng presidente. Pero hindi siya agad kumatok sa pinto. Ang kanyang mga kamay ay nakataas sa hangin at umalis na nakapos. Wala siyang takot, at hindi man lang nakasimangot kapag nahaharap sa isang granazone ng bala o banta ng kamatayan. Ngunit, sa mismong sandaling ito, siya ay labis na kinakabahan na natatakot siyang gumalaw. Nakatayo siya doon ng ilang oras, bago siya tuluyang huminga ng malalim at marahas na kumatok sa pinto. Sino te? May nagtanong sa loob bago bumukas ang pinto. Ito ay isang boses na kasing linaw ng isang kampana na nagpakalma sa isipan ng mga tao. Nagulat si Leo dahil hindi ito kamukha ni Lydia. Nang bumukas ang pinto, nakita niya ang isang maselang batang babae na mahiyain na nakatayo sa harapan niya at nakita siya na may isang pares ng mausisa na mga mata. Sa ikalawang pagtatagpo ng kanilang mga mata, tila may naintindihan si Leo.
Nagsikip ang kanyang mga estudyante at tumingin siya. Malayo subconsciously. Ang batang babae ay tila hindi natatakot sa mga estranghero. Sa halip, tinitigan niya si Leo at nagtanong. Biglang, Dad, ikaw ba yan? Sa sandaling binigkas niya ang napakalawak na salitang iyon, muling kinilig si Leo. Tatay. Muling tumawag ang batang babae nang wala siyang narinig na tugon mula kay Leo. Sa pagkakataong ito, medyo napalakas ang boses niya. Ang kanyang mga mata ay kumikinang na may bakas ng pag-asa. Agad na binasag ng pangalawang, tatay, si Leo na kanina pa nagpupumiglas. Kasiyahan, pasasalamat, pagkakasala. At sabay-sabay na bumaha ang iba't ibang halo-halong damdamin. Ito ang anak ko. Anak ko kay Lydia. Sabi niya sa sarili niya. Sorry. I'm sorry. Hindi na nakayanan ni Leo. Yumuko siya, niyakap ng mahigpit ang batang babae, at patuloy na humihingi ng tawad sa kanya. Ang Diyos ng digmaan sa militar at ang commander ng Wyverns ay lumuluha na ngayon sa harap ng isang 5 taong gulang na babae. Hindi nakakagulat na madalas sabihin ng mga tao na ang mga lalaki ay umiiyak lamang kapag labis na naagrabyado. Kabanata 9. Mangyaring huwag pumunta. Sa ganitong oras ng araw, wala si Lydia sa opisina. Ang kanyang anak na babae ay naging napakasweet at maaaring manatili. Doon tahimik sa kanyang sarili. Sa sandaling ito, tahimik at awkward na nagkatitigan ang mag-ama. Sa wakas, nakaramdam ng inip ang batang babae, kaya kumuha siya ng isang manika at sinimulan itong laruin. Nakatingin lang si Leo sa kanyang anak na walang laman, dahil wala itong karanasan sa pagpapalaki o pag-aliw sa mga bata. Pagkatapos, humugot siya ng lakas ng loob para basagin ang yelo. Napangiti siya at nagtanong, Mahal, pwede. Sabihin mo kay Papa ang pangalan mo. Itinaas ng batang babae ang kanyang ulo, ang kanyang malaki at basang mga mata na puno ng kalituhan. Dad, hindi mo alam ang pangalan ko. Itinagilid niya ang kanyang ulo at nagtanong sa cute na boses ng sanggol. Agad na natarante si Leo, na nagtataka, nagalit ba ako sa aking anak dahil tinanong ko ang tungkol sa kanyang pangalan. Gayunpaman, ang pag-iisip ng mga bata ay gumagana ng iba sa isip ng isang may sapat na gulang. Kumapang ang batang babae sa kanyang mga kamay at tuhod sa kanyang kondongen, ibinuko ang kanyang mga braso, at sinabing may nakakalokong ngiti. Dad, hawakan mo ako. Tiningnan ni Leo ang maliit na batang babae na may nanlilisik na mga mata at bumili ng tibok ng kanyang puso, nobela. Na-in-love agad siya sa babaeng ito. Gusto rin niyang yakapin ang kanyang anak ngunit natakot siya na baka masaktan ito ng hindi sinasadya, kaya hinawakan niya ang maliit na batang babae at maingat na may matigas na mga kamay. Sa bahagi niya, inilagay ng maliit na batang babae ang kanyang mga kamay sa leeg ni Leo, hinalikan siya sa mukha, at humajejek. Tatay. Ang pangalan ko ay Emilia, tandaan mo. Emilia, Emilia. Paulit-ulit na inulit ni Leo ang pangalang ito, sinusubukang yukit sa kanyang puso. Siya noon. Nagmamadaling sumagot, oo, nakuha ko na. Ano nga pala ang apelyido mo? Tanong ni Leo. Kasabay nito, nagbitiw sa kanyang pag-iisip, 5 taon na akong wala. Dapat kinuha na siya. Apelyido ng nanay, tama ba? Sa kanyang pagtataka, umiling si Emilia at sinabing, hindi, wala akong apelyido. Ang pangalan ko ay Emilia. Boom! Nagulat si Leo at nanginginig ang lahat. Wala akong apelyido. Mariing tinitigan ni Leo ang kanyang anak at ang pagsisisi sa sarili ay nakasulat sa kanyang buong katawan. Bukha. Nagtaka siya, dahil hindi ba alam ni Lydia kung sino ang biolohikal na ama ni Emilia. Hindi siya nagbigay. Emilia ang apelyido dahil umaasa pa rin siya na darating ang ama ng kanyang anak. Bumalik balang araw o isa pa. Lydia. Huminga siya ng malalim. Nalungkot si Leo at naisip na tiyak na nahirapan si Lydia sa nakalipas na 5 taon. Sa isang iglap, hindi na niya mararamdaman ang kanyang sarili. Biglang kinurot ni Emilia ang pisngi ni Leo at nakapout na sabi, lahat ng kaibigan ko may mga ama maliban sa akin. Ngayon,
Mga ad ng Pop Future. Na bumalik ka na, pwede mo bang ipangako sa akin na hindi mo ako iiwan? Bahagyang nanginginig si Leo at sabay yakap sa anak. Siya ay gumawa ng isang tame time na panunumpa sa kanya, pangako ko, ako. Hindi na kita iiwan kahit kailan. Lagi kitang makakasama. Talaga. Diretso ang tingin ni Emilia kay Leo. Talaga, tumango si Leo at sinabing, at, ikaw ang may apelyido. Cohen ito. Ang pangalan mo ay Emilia. Cohen. Emilia Cohen. Ilang beses itong sinabi ng batang babae at tila nasiyahan sa kanyang bagong pangalan. Bimang? She exclaimed. Oo. Nasa akin na ang apelyido. Ako si Emilia Cohen. Isang tunay na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang pinagmamasdan ang kanyang anak na nagpapasaya sa sarili. Hindi niya namamalayan, isa na namang mabigat na responsibilidad ang dinadala niya sa kanyang mga balikat. Naglingkod siya sa kanyang bansa noong nakaraan. Mula ngayon, mabubuhay siya para sa kanyang pamilya, sa kanyang asawa at anak na babae. Biglang bumukas ang pinto ng opisina at pumasok ang isang matangkad at magandang babae. Tinugod niya si Leo sa isang pares ng mataas na takong at inagaw si Emilia sa mga kamay nito. Nag-aapoy sa galit ang maganda niyang mga mata habang nagtatanong, sino ka? Ano ang gusto mo sa akin? Anak na babae. Isang malamig na lamig ang bumungad sa kanya sa pamamagitan ng kanyang mga titig. Napatitig si Leo sa nagyayelong babae na parang inahing manok na may isang sisiw, at dahan-daang nanlaki ang mga mata. Sa pagkamangha, 5 taon na ang nakakalipas pero ganoon pa rin siya. Maganda, malamig, at mapang-akit. Mayaman at may kintab pa rin ang kanyang mapupulang labi, ang kanyang mga mata ay may yelo, at ang kanyang ilong ay kitang-kita. Napakaganda. Kombinasyon ay nagtatanghal ng isang piraso ng gawa ng sining na kaya nakamamanghang. Kapag nakita ng mga tao ang malamig ngunit mapang-akit na mukha na ito, hindi maiiwasang makaramdam sila ng matinding pakiramdam. Kababaan. Nanay. Bago pa makapagsalita si Leo, niyakap muna ni Emilia si Lydia, pumalakpak, at sinabing, tuwang-tuwa, nahanap ko na ang tatay ko. Medyo namutla si Lydia, nanlalabo ang mga mata habang nakatingin kay Leo. Nagawa niyang makabawi ng ilang sandali. Pinilit niyang ngumiti at nagtanong, Emilia, ang tatay. Sabi mo, siya ba? Yeah. Sabi ni Dad hindi na niya ako iiwan. Sinabi rin niya sa akin na Cohen ang apelyido ko. May. Ang pangalan ay Emilia Cohen. Masayang sigaw ni Emilia. Habang nagsasalita si Emilia, lalong nanginginig si Lydia at marahas na kumakabog ang dibdib niya. Pilit siyang kumalma, tumingkayad at hinaplos ang buhok ni Emilia, saka siyang ngumiti. At sinabing, Emilia, maglalaro ka ba sandali sa toy room? May kakausapin si nanay kay tatay. Sige, sagot agad ni Emilia at saka tumalbog sa toy room. Pagkaalis ni Emilia, tanging sina Leo at Lydia na lang ang naiwan sa opisina. Agad na nagyelo ang kapaligiran at napuno ng tensyon ang hangin. So, tell me now, who are you? What's your agenda in approaching my daughter? Tanong ni Lydia, kanya. Walang tono ang boses ngunit halos barilin niya si Leo sa kanyang kahangahangang paraan. Tumigil sandali si Leo. Sa wakas ay nagpakawala siya ng mahabang buntong hininga. Nagtataka siya, nakabalik ako matapos ideklarang nawawala sa loob ng 5 taon. Naiintindihan naman ni Lydia na magkaroon ng ilang hindi pagkakaunawaan. Panahon ang makapagsasabi. Marahan niyang tiningnan si Lydia at mahinahong sinabi, ako si Leo Cohen, at ama rin ni Emilia. Sa hindi inaasahang pagkakataon, isang mapanuksong ngiti ang sumilay sa mga mata ni Lydia pagkatapos nito. Kumuha siya ng isang tasa ng tsaa at magiliw na humigop. Pagkatapos, sinabi niya na walang ekspresyon ang mukha, ikaw. Alam mo, hindi ikaw ang unang lalaking nagsabi niyan, at hindi rin ikaw ang huli. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Leo habang may matinding killing intent na pumasok sa kanyang mga mata. Nagtaka siya, ay, may iba pa ba bukod sa akin na nagtangkang lumapit kina Lydia at Emilia?
Hindi ba't ginagaya ninyong lahat ang kanyang ama para sa pera? Let me tell you right now, there's no way that will mangyari. Isang nakakatakot na kabaliwan ang bumungad sa mga mata ni Lydia. Hinding-hindi ko hahayaang saktan ng sinuman si Emilia. Nanatiling tahimik si Leo ngunit ang tingin sa kanyang mga mata ay nakalulungkot. At the end of the day, kasalanan ko. Kung hindi ako nawala ng 5 taon, paanong hindi malalaman ni Emilia kung sino ang kanyang ama? Nagbigay ito ng pagkakataon sa mga taong may lihim na motibo na samantalahin siya. Hindi ikaw ang ama ni Emilia. Basta layuan mo siya. Nanlamig ang mga mata ni Lydia. Umiling si Leo at sinabing, Lydia, kung hindi ka naniniwala sa akin, pwede tayong magpa-paternity test. Ako talaga ang ama niya, at pati na rin ang asawa mo na 5 taon nang nawawala. Tumahimik ka. Sumabog si Lydia nang marinig ang mga salitang, paternity test. Hinampis niya ng malakas ang desk na para bang naantig ang topic. Puno ng matinding puot ang kanyang mga mata. At kahihiyan. Sumigaw siya, wala akong asawa. Namatay siya 5 taon na ang nakakaraan. Magwala. Magwala. Sa pagtingin kay Lydia na sinusubukang maging malakas sa kabila ng kanyang pagkahisterya at pamumula ng mga mata, naramdaman ni Leo na parang isang may kutsilyong pinipihit sa kanyang puso. Napabuntong hininga siyang naisip, ang pag-ibig at puot na pinaghalo sa nakalipas na 5 taon ay hindi maaaring maging parang napakadaling na-resolba. I'll come to see you again until you accept me, sabi ni Leo kay Lydia na may tame time na titig. Sa gulat, lumingon si Lydia at ayaw na siyang makita pa. Marahil ay naniwala na siya sa kaibuturan ng kanyang puso, ngunit hindi pa niya kayang tanggapin ang lahat. Naisip niya, hindi ako tanga. Takot si Emilia sa mga estranghero pero nakipag-bonding siya kay Leo, isang lalaking kakakilala lang niya. Paano ako maniniwala na hindi sila magkamag-anak? Akmang aalis na si Leo ay biglang bumukas ang pinto ng toy room. Sabik na lumabas si Emilia at kumapit sa pantalon ni Leo, humihikbi ng malungkot. Dad, huwag kang pumunta, please. Go. Mom, huwag mong itaboy si Dad. Napaiyak siya ng napakapait na nagdulot ng kirot sa puso ng dalawang matanda. Kabanata 10. Isang freak show. Ang pag-iyak ni Emilia ay napunit ang puso ni Lydia. Nanginginig din ang katawan niya na hindi mapigilan. Nakatayo rin doon si Leo na parang chomp, hindi man lang naglakas loob na igalaw ang kanyang mga paa. Kitang-kita niya ang nanginginig na hikbi ng batang babae, na labis na nakaantig sa kanyang puso. Huminga siya ng malalim, tumalikod, at maingat na binuhat si Emilia, pagkatapos ay tiniyak sa kanya, huwag kang umiyak. Emilia, hindi ako aalis. I heard you guys. Pinaalis na kayo ni Mama. Malungkot pa ring umiiyak si Emilia. Bad mom. Grabe ka. Nanay. Napabuntong hininga sina Leo at Lydia nang marinig ang akusasyong ito. Sabay yakap ni Leo kay Emilia at nagmamadaling nagpaliwanag, it's not your mom's fault. She isn't a bad mother. Ako ang masamang tao. Ako ang nagpahirap sa inyo ng nanay mo. Nawala rin agad ang galit sa mukha ni Lydia, napalitan ng magkahalong pag-aalala. Parehong hindi nakita sina Leo at Lydia na umiiyak sa kanilang anak. Agad namang lumapit si Lydia, sinusuyo si Emilia sa mahinang boses, hindi ko na itataboy si Dad. Basta, galit, sa kanya dahil umalis siya nang walang paalam at iniwan kami. Iniisip ang mga masasakit na araw noong ipinagbubuntis niya si Emilia at ang bawat pagpatak ng luha niya. Gabi, muling namula ang gilid ng kanyang mga mata habang tumutulo ang mga luha sa kanyang pisngi. Kung makikita siya ng mga tao sa International Commerce Center ngayon, siguradong mahuhulog ang kanilang mga panga, sila ay mabigla sa katotohanan na ang karaniwang malakas ang pag-iisip, hindi malapitan na si Lydia Henderson. Magiging emosyonal at ipakita ang kanyang tunay na nararamdaman. Saglit na natahimik si Leo at sa wakas ay sinabing, I'm sorry. Maliban doon, hindi niya talaga alam kung ano pa ang sasabihin. Hindi sumagot si Lydia. Kinuha niya si Emilia kay Leo at pinagpatuloy ang pagtitiyaga sa kanya.
Madaling lumuha ang mga bata at gumaling din kaagad. Ilang sandali pa, nakatulog si Emilia sa bahay ni Lydia. Mga armas. Noon lamang binuhat ni Lydia si Emilia sa kama at tinakpan ito ng kumot. Gayunpaman, hindi siya kaagad lumabas ng silid. Sa halip, tinitigan niya si Emilia. Hindi mabasa ang ekspresyon ng mukha niya. Hey! Biglang may mahinang boses mula sa likuran, nobela. Tumayo si Leo sa labas ng pinto, mukhang kinakabahan, at maingat na nagtanong, maaari ba akong manatili dito? Tanging ang mga mahal ni Leo lang ang nakakagawa sa kanya ng sobrang discreet na para bang tinatapakan niya ang mga kabibi. Tumayo si Lydia at isinara ang pinto sa likod. Nagyelo na naman ang ekspresyon niya nang sabihin niya kay Leo. Fine. You can stay. I'll even let you move into my house. Bago pa man matuwa si Leo, muling ibinuka ni Lydia ang kanyang bibig, kumikinang ang kanyang mga mata na hindi maalis-alis, pero hindi ko pa. Maniwala ka. Mayroon kang 3 buwang probasayon. Sa sandaling ito, kung malaman kong nilapitan mo kami, na may lihim na motibo, o na isa ka talagang scam artist, hindi lang kita itataboy kundi gagamitin din ang lahat ng mga legal na pamamaraan sa aking pagtatapon laban sa iyo. Sa kabila ng kanyang malupit na tono, tuwang-tuwa pa rin si Leo dahil pumayag siyang manatili siya sa kanilang tabi sa pinakamababa. Nangako siya, magiging mabuti ako sa iyo at magbabayad ako sa nakalipas na 5 taon. Hindi nagbago ang mukha ni Lydia. Naglabas siya ng isang tambak na kontrata at ibinigay kay Leo. Tingnan mo, ang mga sognay. Ngunit itinulak sila ni Leo at sinabing, hindi na kailangan. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Lydia at nagtanong, hindi ka ba natatakot na may nakatagong lupain? Mga minahan. At sinasadya kitang iframe. Hindi. Umiling si Leo at mahinahong sinabi, I've told you, I owe you for the last 5 years. I'm willing to gawin ang lahat para sa inyo ni Emilia. Kung may magtangkang manakit sa iyo, kailangan muna nilang tapakan ang bangkay ko. Kahit sino ay maaaring makipag-usap ng isang malaking laro. Gumuso si Lydia ngunit hindi nagtagal ay naiiwas niya ang kanyang ulo. Eye contact kay Leo. Ito ay isang pangako, hindi isang malaking usapan. Tinitigan ni Leo si Lydia at nagpatuloy, wala ka man lang. Disenteng kasal. Hindi ako papayag. Deserve mo ang lahat ng mayroon ng iba, mas malaki at mas mahusay, gagawin ko. Bigyan kita ng kasal na nahuli ng 5 taon. Sa puntong ito, hindi na napanatili ni Lydia ang kanyang karaniwang kalmado at mukhang nabigla. Sinong babae ang hindi nagpantasya tungkol sa isang engranding kasal? Ang bawat batang babae ay nais na ilagay sa isang puting kasal. Magdamit, humawak ng isang palumpon ng kasal, at pakasalan ang lalaking mahal niya sa ilalim ng pinaka-nakakasilaw na mga paputok. Inabangan din ni Lydia ang kanyang kasal noon ngunit sa kasamaang palad, ito ang naging panghihinayang ng kanyang buhay. Nabawi niya ang kanyang katinoan at sinabing, huwag kang mag-abala. Ang kasal ay maaaring maging napakamahal. Kailangang gawin iyon para sa akin. Huwag kang mag-alala, nakangiting sabi ni Leo. Hindi inisip ni Lydia ang bagay na ito at binago niya ang paksa. May trabaho ka ba? Hindi, matapat na sagot ni Leo. Hindi natuwa si Lydia sa sagot na ito at sinabing, para maging ama ni Emilia, kailangan mong kumuha ng isa. Pagkatapos, tiningnan niya ang lahat ng departamento at nakakunot ang noo niyang sinabi, ang kumpanya ko ay nasa pambabae. Negosyong pampaganda. Walang bakanting trabaho sa lahat ng departamento, maliban sa Security Division. Security Division kasi, walang pag-aalinlangan na sang-ayon ni Leo. Pero hindi ako makaka-report for duty soon kasi ako pa. May gagawin. Whatever. You'll start at the bottom and get promoted if you have what it takes. Pagkatapos, tumayo si Lydia. And coldly said, I'm busy, mamaya pa tayo mag-usap. Lumabas siya ng kwarto na naka-high heels. Mag-isang umupo si Leo sa sofa at tumawag pagkatapos ng ilang sandali. Mr. Cohen, anong kailangan mo? Boses ni Nadine ang nanggaling sa kabilang linya.
Sagot ni Leo na may malawak na ngiti, isang kasal. Tulungan mo akong maghanda ng malaking kasal. Matapos ibaba ang tawag, maingat na binuksan ni Leo ang pinto at nalaman niyang natutulog pa rin si Emilia. Tapos siya. Sinara ang pinto at lumabas ng opisina ng presidente. Bumaba na siya na may bukal sa kanyang hakbang mula nang matagpuan niya ang kanyang asawa at anak na babae. Maraming nakadamit na kababaihan sa mga kasuotan ang lumagpas kay Leo ng buong Golek. Hindi man niya sinasadya pero narinig niya ang usapan nila. Bilisan mo, magsisimula na ang bidding. It took me a lot of effort to get this ticket. I don't think you know a thing about how auctions work. You're just here for Mr. Right, hindi ba? Ikaw. Hihi. Bingo. Balita ko maraming kabataan, mayaman, at gwapong lalaki ang pumupunta sa ganitong klaseng event. Huminto si Leo, tumingin sa direksyon ng boses, at pinaikit ang kanyang mga mata. Isang auction. Naalala niya na pumunta rito sina Rebecca at Caroline para magbid sa ngalan ng pamilya Ford. Saglit na nag-alinlangan si Leo, pagkatapos ay naglakad papunta sa venue pagkatapos ng mahinang buntong hininga, na iniisip, dahil nandito ako. Bigyan mo lang sila ng kamay. Nakapagtataka, nakita ni Leo sina Caroline at Rebecca pagkapasok niya sa bidding venue. Napapaligiran sila ng maraming tao. Sa harapan, isang lalaking nakasot at nakakurbata ang walang prinsipyong tumatawa. Mrs. Ford, kasing husay ng pamilya mo. Tapos na. Paano ka magkakaroon ng oras para magbid? Hindi mo talaga inaasahan na iligtas ang iyong sitwasyon. Itong auction, ikaw ba?